Wow, ito na ba ang lungsod? Ang daming magagandang babae. Ngunit saan ko hahanapin ang aking asawa? Ano ang tinitingnan mo? Kung patuloy kang tititig, bubunutin ko ang iyong mga mata. Anong tinitingnan mo? Patuloy kang tumitig at pupukulin ko ang mga mata mo. May malubhang kondisyon ka sa dibdib. Hindi ka na magtatagal. At ang temper mo ay ganito pa rin kalala. Bastardo, ano ang sinabi mo? Sinabi ko, may malubhang kondisyon ka sa dibdib. Hindi ka na magtatagal. At ang temper mo ay ganito pa rin kalala. Hoy, dapat talagang tumigil ka sa pagsalita. Kapag nagalit ang ate ko, hahati-hati siya sa iyo. Mas mabuting umalis ka na ngayon. Hindi siya pupunta kahit saan. Ate, baka siya lang ay walang karanasan at naive. Hayaan mo lang siyang umalis. Hindi. Ang isang creep na tulad niya naglakas loob na maging napakabastos sa publiko. Hindi siya karapat-dapat na mabuhay sa mundong ito. Hoy, maganda. Ano ang ibig mong sabihin sa creepy at bastos? Sinasabi ko lang ang totoo. Ikaw talaga ay may sakit. At malubhang sakit pa nga. Dapat kang pumunta sa... Hoy, dapat talagang tumigil ka sa pagsalita. Umalis ka lang, ate. Hayaan mo siyang magsalita. Kapag siya ay tapos na, ipapadala ko siya para makipagkita sa hari ng impyerno. Kalimutan mo na. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Ako. Kahit na siya ay may matigas na temper, ang mga labi niya ay medyo malambot. Gago, anong ginagawa mo? Wala akong ginagawa. Sinusubukan kitang iligtas. Tingnan mo. Kaya nga nagdikit ng hindi sinasadya ang mga labi natin. Aksidente? Sa tingin ko sinadya mo yan. Pasensya na. Ang akala ko kasi ang bango at lambot ng mga labi mo. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Bastos, magpakasama ka. Ang taray. May mga kaya ka pala. Hoy, teka. Huwag ka nang mag-isip na humingi ng paumanhin. Huwag ka nang mag-isip na magmakaawa. Maliban na lang kung babaliin mo ang sarili mong mga braso't binti. Hoy, anong paumanhin o pagmamakaawa? Ayokong makipag-away sa babae. Akala mo ikaw lang ang may say, magdusa ka. Tigilan mo na ako. Magpalit ka na ng damit. Gago. Bastos. Anak ng puta, anong karapatan mong dungisan ang aking minanang Jade? Papatayin kita talaga. Magic Jade, siya ang asawang hinahanap ko. Juifeng, lumabas ka. Patayin mo siya para sa akin. Nene? Dalhin mo ako pabalik sa villa para magpalit ng damit. Asawa, hindi ito ang akala mo. Hindi ito ang akala mo. Ako ang asawa mo, asawa. Sundan sila. Tumigil ka dyan. Makinig ka, huwag kang magano. Hindi ako nagpapigil kapag nakikipaglaban. Umalis ka sa harap ko ngayon din. Sinusundan ng asawa ko. Kailangan ko siyang protektahan. Tapusin mo siya. Hindi masama. Hindi ako naniniwala na mas mabilis ka pa sa balang ito. Hindi ako naniniwalang mas mabilis ka pa sa balang to. Ano ba ang silbi nitong kalat na to? Ang kapal mo, dinala mo pa tong kalat na to para mapahiya ka lang. Heto, kunin mo. Hahanapin ko ang asawa ko. Kayo na lang magsaya. Gago, ipapasunog ko siya sa krematoryo hanggang maging abo. Talagang walang hiya yung lalaking yon. Tinawag ka pa niyang asawa niya, pero mukhang magaling naman siya. Magaling na, kung magaling. Kung hindi lang siya bastos at nagbuhos ng kape sa dibdib ko, ginamit ko na sana ang heartless palm at ginawa ko siyang pulp sa isang iglap. Oo nga pala ate, sabi mo kukumbinsihin mo si Master Heartless na kunin akong estudyante. Nakausap mo na ba? Oo, hindi. Sabi ni Master, hindi ka sapat na mabagsik para matutunan ang heartless palm.
Mas mabuti pang manatili kang inosente at matamis na tao. Ako na ang bahala sa'yo. Warner, sumama ka sa akin para maligo. Tulungan mo akong maligo sa likod. Hindi ko ito maabot ng mag-isa. Ang kamay mo ay napakalambot at pino. Masarap ang pakiramdam kapag hinihilot mo. Sige, ate, pupunta ako agad. Ate Ken, naalala ko ang isang tao dahil sa'yo. Sino? Dongfang Bubay. Tama ka. Gusto kong maging babae na katulad niya. Walang awa at tuso. May kahanga-hangang kasanayan sa martial arts na nagpapasuko sa lahat ng lalaki sa kanyang mga paa. Tama ka, ate. Sa tingin ko, kahanga-hanga din siya. Kaya, Warner, dapat kang sumunod sa ate mo. Huwag kang maging tangang nahulog sa pag-ibig. Ang mga lalaki sa mundong ito ay pawang mga hayop na may 3 paa. Huwag mo silang seryosohin. Tawagin mo lang sila kapag kailangan mo at paalisin kapag hindi. Pero ate, sa tingin ko may mga mabuting lalaki din. Ano ang mabuti sa kanila? Ang mga lalaki ay pawang mga manyakis. Gusto lang nilang magsamantala sa mga babae. Naalala ko ang manyakis na nagbuhos ng kape sa akin kaninang umaga. Inaasahan ko kung nahuli na siya ni Joy Feng. Gugupitin ko ang kanyang mga tendon. Tatanggalan siya ng balat. Pagkatapos ay ipadala siya sa crematorium. Sunugin siya para maging pataba sa mga bukid. Napakagalit ko. Nandito na tayo. Dapat nasa palibot ng lugar na ito. Saan siya pumunta? Gamitin ang fiery golden eyes. Oh my God. Ang dalawang ate ay talagang naliligo. Nag-aabang pala ang mga kapatid na babae. Ang ganda talaga ng asawa ko, walang katulad. Hindi na ako makapaghintay na pakasalan siya. Parating na ako, mahal ko. Nakita ko lang. Ano yon? Tao ba yon? Oh, mukha nga. Meron ba talagang mga diwata sa mundo? Nakabukas ang ilaw sa banyo. Sinusuwerte ako ngayon para tulungan ako ng langit na makuha siya. 2 beses na akong tinulungan. Bigyan mo ako ng pampatulog na usok. Ako mismo ang magpapaamoy para makatulog siya. Tapos sa ganitong napakadilim na gabi, magaganap ang isang nakakagulat na kwento. Binata Jin, heto ang pampatulog na usok. Tara na, para maging nobyo. Ano bang estudyante ng Heartless noon? Ano bang babaeng demonyong malamig? Ano bang mga kakaibang pamamaraan ng isang master? Shangguan Bayu, kahit na napinsala mo na ang 9x999 na lalaki, pero ako, si Binata Jin, ang tagapagmana ng Evil Dragon Gang, ay ang ika-10,000 na hindi mo matatakasan. Papasok na ako para gawin ang gusto ko sa'yo. Nene, tulungan mo ako magbihis. Tapos na, hahanapin ko yung gago na nagtapon ng kape sa akin. Ate, bakit parang may kakaibang amoy? Mababa pa ang cultivation mo. Normal lang na maabala ka ng ilang masasamang amoy. Bakit ang init ng pakiramdam? Kakaligo mo lang. Normal lang na mainitan ka. Buksan mo na lang ang aircon. Hindi ate. Gusto ko ng nobyo. Gusto kong magmahal. Ate, halikan mo naman ako. Warner, anong nangyayari sa'yo? Gising, Warner. Ako, Gusto kong magmahal. Ate, gusto kong magmahal. nalason siya. So may nagpapausok nga ng pampatulog. Mga mumurahing magnanakaw at salbahe, nagpapakamatay. Nene, tulungan kitang maupo muna, papatayin ko siya. Papatayin kita. Sige, patayin mo ako. Gamit ang iyong mapuputi at payat na mga binti. Tapakan mo ako ng malakas. Jin Xiaolong, ikaw pala, anong lakas ng loob mong gamitan ako ng ganitang kasuklam-suklam na paraan? Tama ako nga. Ayaw mong pumayag ng nililigawan kita. Sinabi sa akin ng tatay ko, kung ayaw mong pumayag, drogan ka na lang. Pag nadroga ka na, kukunan kita ng mga hubad na larawan. Tapos, tignan natin kung paano ito matutuloy. May isa pang nakahiga sa sopa. Ang hipag ko, tama ba? Mukhang ngayon, makakadalawang phoenix ako sa isang dragon. Kung mahawakan mo siya ngayon, papatayin kita ngayon din. Ayos lang sa akin. Mamatay sa ilalim ng peony. Kahit multo, romantiko pa rin ako.
Magpatugtog ng musika, 2 tigre. Hindi. 2 paru-paro. Gusto kong galugarin ang mga bulaklak, kasama ang 2 magagandang babae ng pamilyang Siangguan. Halika na mga ganda ko. May lakas ka pa pala. Mukhang kailangan kitang tulungan ulit. Papatayin kita. Karapat-dapat kang maging estudyante ng Heartless Nun. Kahit 9 na beses kitang binigyan ng pampatulog, nakakalaban ka pa rin. Kung ganun, huwag kang magalit kung gagawin ko ang mas masahol pa. Sabay-sabay na. Hindi ako naniniwala na ang inihaw na patong na ito makakatakas pa. Bitawan mo ako. Imposibleng kita bibitawan. Ikaw na mabangis na kabayong ito, gusto ko talagang yakapin ng mahigpit. Sa eksenang ito, parang gusto kong bumigkas ng tula. Nahuli ko si Siangguan Bayu. Tawa kaming lahat ng malakas. Ang galing ng tula, kuya. Huwag kang matakot, magandang dilag. Gagawin kitang eunuch. Magiging bating ka na. Sino ka ba? Anong pakialam mo kung sino ako? Nilason mo ang asawa at hipag ko. Naiinis na ako sa'yo. Maging matalino ka at baliin mo ang sarili mong mga braso at binti. Pababayaan kita ngayon. Ano? Ako ang pababayaan mo? Akala mo ba'y isa akong hamak na tagapag-alaga ng kabayo? Sabihin mo sa kanya kung sino ang kanyang kinakalaban. Tol, maging diretso na lang ako sa'yo. Si Young Master Jin ay mula sa aming Evil Dragon Gang. Hinampas mo ako? Sabi ng master ko, sino man ang mangasar sa akin, hahampasin ko. Ang mga babae, papaluin sa puwit. Ang mga lalaki, sasampalin sa muka. Ikaw ang nagsimula. Young Master Jin, ano ang gagawin natin? Tama na ang salita. Sugurin niyo siya. Huwag kayong lumapit. Hindi ko alam ang sarili kong lakas. Hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Ano? Hindi tumagos? Binigyan kita ng pagkakataon at sinayang mo. Ako naman. Ano, hindi mo kayang saksakin? Binigyan kita ng pagkakataon pero wala kang kwenta. Turno ko na. Sinabihan na kita noon pa, huwag kang makikipag-away sa akin. Mabigat ang sampal ko, ayaw mo lang maniwala. Ah, sanay ka pala sa labanan. Lahat kayo, sabay-sabay na. Dakpin siya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mangyayari kapag inaway ang Evil Dragon Gang, ang pinakamalakas na grupo sa Yuncheng. Ayon sa master ko, ako ang kapalaran ninyong lahat. Master ko lang ang pinaniniwalaan ko. Ganoon ba kababa ang halaga ng buhay ninyo? Ang tatapang ninyo? Sige, dakpin siya. Yun na lang ba? Evil Dragon Gang? Parang Caterpillar Gang. Hoy! Ang bilis naman makatulog. Hindi pa ako nasisiyahan. Tumayo ka at lumaban pa. Gising? Ang hina mo naman. Isang sampal lang tulog ka na. Nakakatawa. Parang nakikipaglaban sa bata. Nakakainip. Mas malakas ka ba? Tara, laban tayo. Nagpapakitang gilas ka ba? Laban tayo. Pare, ang barbaro naman ng away. Sisira lang iyon sa katahimikan. Mas mabuti kung mag-usap na lang tayo ng maayos. Sige, paano mo gustong pag-usapan? Magpapakilala muna ako. Ang tatay ko ay si Jin Laohu, ang pinakamakapangyarihan sa Yuncheng, ang pinuno ng pangkat ng masamang dragon. Ang pangalawang tiyuhin ko, si Jin Yicheng, ang presidente ng Yuncheng Martial Arts Association at ang puno ng Dragon Elephant Martial Arts School. Ang pangatlong tiya ko, si Jin Mei Feng, may hawak na mahigit 30 nightclub. Ako ang hari ng nightlife. At ang pangalawang tiyuhin ko, Teka. Hindi ako narito para manligaw sa mga kapatid o pinsan mo. Bakit mo pinapakilala ng detalyado ang pamilya mo? Sabihin mo na ang punto.
Ang ibig kong sabihin, ang pamilya Jin ay may pera at kapangyarihan sa Yuncheng. Kaya naming takpan ang langit ng isang kamay. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Takpan ang langit ng isang kamay. Hindi ka nagsisinungaling, di ba? Ako'y magiging apo mo kung nagsisinungaling ako. Mabuti, masunuring apo. Ipakita mo ang kamay mo sa lolo. Ikaw, Anong ginagawa mo? Hindi ba't sinabi mong kaya mong takpan ang langit ng isang kamay? Patingin nga. Ang kamay na ito, hindi man lang matakpan ang sariling ulo, hindi pa kaya ang langit, puro kahangin, nararapat kang bugbugin. ikaw, loko ka. Anong gusto mo? Anong gusto ko? Inapi mo ang asawa ko nang bastos ka sa kanya. Gagawin kitang eunuch. Ikaw. Ikaw ano? Ako! Sasabihin ko sa'yo. Si Shangguan Bayun ang babaeng gusto ko, desidido akong makuha siya. Kung may mangahas na makipagkumpetensya sa akin para sa kanya, gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya Jin para wakasan siya. Oo talaga? Sabi ng master ko, sino mang gustong wakasan ako, ako ang mauunang magwakas sa kanila. Oras mo na ang umalis. Wala na ako. Huwag kang matakot, ipapadala ko sa iyo sa landas ng eunuch. Hindi ang landas sa impyerno. Napakainit ko. Oo, hindi. Ang lason ng asawa ko ay nagsisimulang magkaroon ng epekto, hindi maaantala. Para mag-detoxify, kailangan kong alisin ang mga damit niya. Kung magising at makita ng mga salbahe ito, hindi maganda yon. Mas mabuting linisin muna ang basura na ito. Asawa. Napakainit. 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 Hindi ko na kaya. Napakainit. Hindi. Huwag kang magmadali. Hayaan mo akong makita kung ano ang lason na ito. Napakainit. Mali yan. Nalason din ang asawa ko. Ang init-init ko. Ang init dito. Hindi pwede ito. Talagang hindi pwede ito. Ang pressure point ng pagtulog. Hindi. Kailangan kong suriin muna kung talagang magsasama sila. Gaya nga ng inaakala ko, ang banal at demonyo ay nag-iisa. Siya nga talaga ang asawang hinahanap ko mula pa nang bumaba ako ng bundok. Hala, mali. Humihina ang tibok ng puso niya. Magkakabisa na ang lason. Mali yan. May isa pa doon. Kung gagamitin ko ang aking internal energy para mag-detoxify, baka mahuli na. Pero ikaw ang aking nobya. Gumamit na lang tayo ng simple, direkta at malakas na paraan. Nagkakaisa ang yin at yang. Nagkakaisa ang banal at demonyo. Lahat ay babalik sa iisa. Itong bata na pasunod na agad ang napakagandang dalaga ng pamilyang Shangguan sa ganong kabilis. Ganun pala. Magiging malaking problema ito. Yung matandang halimaw na heartless nun ay may nakakatakot na habang buhay na pagsasanay at sobrang selosa, talagang kikilos siya. Pagkatapos ng lahat, siya ang aking estudyante, hindi ko siya pababayaan. Mas mabuting tulungan ko siya.
May pagsubok sa pag-ibig ang nakababatang kapatid. Kailangan nating maghanap ng paraan para protektahan siya. May pagsubok sa pag-ibig ang nakababatang kapatid. May pagsubok sa pag-ibig ang nakababatang kapatid. Agad, kahit ano ang gawin, hanapin ang nakababatang. Hanapin ang nakababatang kasamahan sa lahat ng paraan agad-agad. Oo, sa lahat ng paraan agad, hanapin ang nakababatang kasamahan kaagad. Oo. Kung alam ko lang na ang paraan ng detox na ito ay magpapawala ng napakaraming lakas at magpapagod ng ganito, ginamit ko sana ang mga silver needles. Ay naku, may isa pa sa labas. Patay. Walang paghinga. Walang tibok ng puso rin. Kasalanan ko lahat. Matagal ako nag-detoxify sa asawa ko, pero sinabi ng master noon na ang dalawang kamay ko, ang kaliwa ay may deadly poison. Ang kanan ay may immortal spirit. Hanggat may warmth ng katawan, maaari pa silang iligtas. Mas mabuting tingnan muna ang warmth ng katawan. Mainit pa. Sige na, pero ang body detox method ay nakakapagod pa rin. Gagamit ako ng silver needle method. Immortal hand transfers chi. Maayos din ang paghinga. Malamang matutulog pa siya ng 2 minuto at dapat magigising na siya pagkatapos. Bastos ka, bitawan mo ang ate ko. Ang lakas ng loob mong gahasain siya, papatayin kita. Hoy, mali ang akala mo. Hindi ko talaga siya ginagahasa kanina. Naglilinis ako ng lason sa kanya. Gusto mong mamatay? Huy! Ang putla ang labi mo, ang kinis. Malibog kang bastos, bitawan mo ako. Uy, ang wild mo. Salbahe ka. Ang lakas ng loob mong apihin ng ate ko. Kung hindi kita papatayin ngayon dito, hindi na ako tatawaging Shangguan. Huy, mali ang akala mo. Talagang hindi ko kayo ginahasa. Nag-aalis talaga ako ng lason sa ate mo. Tingnan mo kung hindi ka naniniwala. Nasa kanya pa ang silver needle. Huwag kang magdadahilan. Nakita ko lahat kanina. Nawala na ang una kong pagkakataon. Siniseryoso kong sinusubukan na linisin ang katawan mo. Linisin? Hindi mo ba naaalala? Yung binata mula sa Evil Dragon Gang. Nang malapit ka ng malason niya, sa mismong sandaling gustong-gusto niyang saktan ka. Bigla akong sumulpot na parang Diyos, kaya't pinalayas ko siya. Pero napakalalim na ng lason sa'yo. At napakahigpit mo akong niyakap. Muntik na akong mapagod hanggang mamatay. Nagsasabi ka ng kalokohan. Naiinggit ka lang sa ganda ko. At gustong samantalahin ako. Sa tingin ko kasabwat mo yung lalaking Jin na yun. Ngayon, nagpapanggap kang mabait. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Lumuhod ka at tanggapin ang kamatayan ngayon din. Kung hindi, tatawagan ko agad ang aking guro. Walang pusong madre. Igagalaw ko ang lahat ng kapangyarihan ng aking pamilyang Shangguan upang habulin ka hanggang sa dulo ng mundo at wala kang mapaglibingan. Ate, ayos ka lang ba? Ako. Bakit ang daming karayom sa katawan ko? Mga karayom na ginamit ko para linisin ka. Linisin? Naalala ko na. Nung panahong iyon. Ramdam na ramdam ko ang init. Napaka-istorbado. Tapos sinimulan niya akong yakapin. Sinimulan niya akong halikan. Ano? Itong manyakis na salbahe. Papatayin kita. Huwag kang magsalita ng walang basihan, okay? Napakalalim na ng lason sa'yo at mahigpit mo akong niyakap. Gusto mo akong halikan. Paano naging ako ang humalik sa'yo kung hinahalikan kita? Ginamit ko na sana ang aking katawan para maglinis, hindi mga karayom na pilak. Pwede kayang... Hindi mo ginamit ang katawan mo para linisin ako, 'di ba? Ano, ate? Sinasamantala ka niya. Ganun ang ginawa niya sa'yo? Oo, kaya ang kontrabida ay dapat mamatay ngayon. Sinasabi ko, ano ba ang problema sa inyong dalawang magkapatid? Ano ba talaga ang problema sa mga utak ninyo? Sinabi ko na sa inyo, para detoxify kayo. Ano ba? Hindi ba tama ang pagligtas ng tao ngayon? Hindi ba dapat gumamit ng silver needle sa detoxification? Ano ba ang ginawa mo? Pagkatapos mong ginawa, binigay mo sa akin. Dahil nagmamadali at saka asawa ko ka. Kaya naisip ko pagkakaroon ng relasyon sa'yo, hindi dapat malaking problema. Tama? Kaya nag-shortcut ako. Huwag kang magsalita ng kalokohan, asawa mo ako.
Mag-ingat ka o baka mapunit ang bibig mo. Sino ang nagkalokohan? Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, tingnan mo ang piece ko at ang nasa chest mo. Hindi ba sila magkasya ng perpekto? Ang sayo ay Demon Jade, ang sa akin ay Divine Jade. Kapag ang dalawang pieces natin ay nagkakasama, ito ay union ng Divine at Demon. Totoo nga, saan galing ang Jade? Binigay sa akin ng master ko. Sinabi ng guro na magtabi ng isang piraso para sa anak ng pamilya Xiangguan. Sinabi niya na nag-arrange siya ng marriage para sa atin. Kaya nung nakita kong suot mo, nakilala ko kabilang asawa ko sa first sight. Huwag kang magsalita ng kalokohan, asawa mo ako. Huwag mong isipin na dahil lang nakahanap ka ng piece ng Jade, makakaloko ka sa akin. Sino ang nagkalokohan? Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, puntahan mo ang master ko. Puntahan mo ang ass ko. Kahit na ako ay bulag, kahit na ako ay mamamatay, kahit na bumalik pa ako sa sinapupunan ng aking ina, hindi ako magpapakasal sa country bumpkin na tulad nung nasa countryside. Kalimutan mo na. Ano ang sinabi mo? Country bumpkin ako? Gusto mong i-break ang agreement, ganun ba? O, tinawag ko nga kayong country bumpkin. At gusto kong i-break ang engagement. Ano ngayon? Oo, alam kong probinsyano ka. Ano naman kung gusto kong sirain ang kontrata? Sige, hahanapin ko ang nanay mo. Gusto mo sirain? Ako ang mauunang maghiwalay sa'yo. Bastos ka! Tumigil ka dyan! Ano naman ang gusto mo ngayon? Ginalaw mo ako. Tapos akala mo makakaalis ka lang? Ano? Hindi ako aalis. Gusto mo bang galawin kita ulit? Hindi pwede. Pagod na ako. Sabi ng master ko, ang tunay na lalaki ay hindi nagpapakatanga, hindi nagpapatalo. Aalis na ako. Hindi ganun kadaling umalis. Masamang babae, magrereklamo ako sa biyenan ko. Paalam. Gago ka, tumigil ka dyan. Ate, tungkol doon, parang naalala ko na nabanggit ni tatay tungkol sa kasunduan sa kasal gamit ang jade pendant at ang pendant niya talaga ay kapareho ng sayo. Malamang totoo ito, di ba? Ano naman, kahit na totoo man, hindi ako papayag. Ako, ang marangal na dalaga ng pamilyang Xiangguan, ang huling estudyante ng Heartless Nun, paano ako magpapakasal sa isang probinsyanong walang kwenta? Pero nagawa niyo na, alam mo na. Huwag mo nang banggitin yan. Habang pinag-uusapan, lalo akong nagagalit. Diyosa akong dalisay at malinis, sa ngalan ng langit, at basta-basta niya lang akong dinungisan. Gagamitin ko talaga ang lahat ng koneksyon ng Heartless Sect para patayin siya. Hello? Master. Guro? Ano yon, aking minamahal na estudyante? Guro. Naapi ako. Napi ka, ano pang hinihintay mo? Lumaban! Hindi ko siya maapi. Ano, kahit ikaw hindi mo siya maapi? Anong klaseng halimaw siya? Paano niya kayo napi? Natulog siya sa akin. At pinilit niya akong halikan. Kay Lupit. Papatay ang iyong guro ng isang tao. Minamahal na estudyante, sabihin mo sa akin ang pangalan niya. Pupunta ako ngayon upang ipadala siya sa kabilang room. Dapat siya ay pupunta sa aming bahay bukas para mag-propose. Ano? Talagang naglakas loob siyang mag-propose sa'yo? Tiyak na gusto niyang mamatay. Bababa ako ng bundok ngayon. Personal kong ipadala siya bukas. Mga estudyante, sumunod kayo sa akin pababa ng bundok upang tulungan ang inyong nakababatang kapatid na babae na huliin ang manyakis na bastos. Oo. Ikaw, manyakis na bastos, tingnan natin kung paano ka mamamatay bukas. Ang asawa na hinanap ng aking guro para sa akin talagang medyo problemado. Hindi siya magpapada sa alinman sa malambot o matigas na pamamaraan. Ano ang dapat kong gawin tungkol dito? Magiging okay lang kung siya ay medyo pangit, pero siya ay napakaganda. Sa totoo lang, medyo gusto ko siya sa aking puso. Pero ang paggusto sa kanya ay hindi magagawa. Ako ay isang tunay na lalaki. Ang tunay na lalaki ay hindi natatakot sa kakulangan ng asawa. Sa lahat ng aking pagsasanay at kakayahan, hindi ba ako magkakaroon ng mahabang linya ng marangal na dalagang babae na gusto sa akin? Tama! Pupunta ako sa bahay niya bukas at iputol ang engagement. Hayaan siyang makita ang backbone ng isang lalaki. Tama. Pupunta ako sa bahay niya bukas at pawalang bisa ang kasunduan. Ipakita ko sa kanya ang tibay ng isang lalaki.
Ang huli na, medyo pagod na ako talaga. Maghanap na lang ako ng massage. Madam Xiangguan, huwag kang magmadaling umalis. Anong ginagawa mo? Umalis ka? Hindi pa tapos ang usapan natin. Anong minamadali mo? Judah Chang, minaliit mo ako. Isang proyektong bilyon-bilyon ang halaga ay hindi sapat para ipagbili ko ang sarili ko. Itigil mo ang kalaswaan mo at ikaw ang umalis. Madam Xiangguan, huwag kang magpanggap na santa. 2 anak na babae ka na. Anong masama kung makipagtalik ka sa akin minsan at saka nalason ka na ng lason ng nanginginig na ginaw ko? Kung sa loob ng 3 oras ay hindi ka makipagtalik sa akin, mawawalan ka ng malay tao. Ano? Nilason mo ako. Alam ko, Madam Xiangguan, napakaingat mo sa dangal mo. Talagang hindi kita mabibili, kaya gumastos ako ng 1 milyon para bilhin ang lason na ito mula sa isang mangangalakal ng kanluran. Lahat para lang masakop kita. Kung ayaw mong mamatay, sumunod ka na lang ng maayos. Panaginip mo lang yan. Mamatay na lang ako kaysa magtagumpay ka. Hindi yan nasa sayo. Dalhin niyo siya. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Bata, anong pinagtatawa mo? Nakikialam ka ba sa usapin ng iba? O naghahanap ka ng kamatayan? Naisip ko lang. Kayo. Pwede bang umalis na kayo? Kanina ko pa iniisip. Kayo pwedeng umalis na kayo? Kung tama ang narinig ko, sinabihan mo akong umalis. Oh. Ang babaeng ito gusto ko. Mas mabuti pang umalis ka o magkakagulo. Ang labo talaga ng mundo ngayon, kahit sino na lang ay nakikialam sa mga gawain ko. Kung hindi ko kayang hawakan ang isang babae, kaya ko pa ring hawakan ang basura tulad mo, baliin ang mga braso't binti niya. Dito sa arabo basura hatin, hindi presure des na presikin basura. Sabi ng master ko. Kapag may nanggulo sa akin, suntukin mo lang. Paano ka? Napakalakas tao ka ba talaga? Sabi ng master ko sa babae, sampalin sa puwit sa lalaki, sampalin sa mukha. Kaya. Ang hina naman ng mga taga-syudad. Mahina. Hoy, Ale. Ayos ka lang ba? Ang lamig. Hawakan mo ako, mabilis. Hawakan mo ako. Ale, huwag kang magpabigla sa publiko, may asawa ako. Sagipin mo ako. Hindi ko na kaya. Ang lamig. Delikado talaga ito. Sige, hanap tayo ng lugar para magamot ka. Tara na. Hindi pwede ito, hindi pwede. Hindi pwede ito, hindi pwede. Kalimutan mo na. Para mailigtas ang buhay, gagamitin ko pa ang kaunting panimulang yang ko. Susunod, aalisin ko ang lason at gagamutin ang iyong sakit. Kailangan kong tanggalin ang iyong damit paumanhin. Susunod, gagamitin ko ang teknikang Immortal Fire. Maaaring medyo masakit ito. Tiisin mo na lang. Pagtiisan mo, dapat maghalo ang yelo at apoy. Mas mainit ang Immortal Fire. Mas mabisa itong magpapalayas ng malamig mong lason. Mabuti, unti-unting napapalayas ang malamig na lason. Ngayon, gamit ang dakilang paraan ng siyam na yang. Kumusta na? Malamig ka pa ba ngayon? Hindi malamig. Hindi na talaga malamig. Mabuti na ako ngayon. Salamat, magandang binata. Kung hindi, sira na sana ako dahil kay Judah Chang. Walang anuman. Ang pagligtas sa isang babaeng nasa panganib ay tungkulin naming mga tulad ko. Binibini, ang iyong damit, ang iyong likod. Ginoo, tunay kang matuwid na tao. May kasintahan ka ba? Kung hindi, maipapakilala ko sa iyo ang aking anak na babae.
Kung hindi, maipapakilala ko sa iyo ang aking anak na babae. Hindi na kailangan. Natutuwa ako sa pagtulong sa mga tao. Hindi ako naghahanap ng anumang gantimpala. Seryoso, huwag kang mahiya. Ang aking panganay na anak na babae ay napakaganda talaga. Ang aking bunso ay isang napakagandang babae. Maraming lalaki ang lubos na nahuhumaling sa kanya. Medyo labis-labis naman yan. May litrato ka ba? Patingin nga. Oo, meron ako. Maganda, di ba? Parang isang sikat na artista, di ba? Siya nga. Ano, kilala mo ang anak ko? Oo, mukha siyang katulad ng isang taong kilala ko. May bunso ka ring anak, di ba? Ipakita mo sa akin. Malalaman ko kung mukha rin siyang katulad ko. Heto. Oo, siya nga. Ano, ikaw? Kilala mo talaga ang mga anak ko? Ang asawa mo ba ay apelidong Xiangguan din? Patay na ang asawa ko. Byuda na ako. Kahit patay na siya, hindi naman magbabago ang apelido niya, di ba? Xiangguan din ba? Oo. Paano? Kilala mo talaga ang mga anak ko? Higit pa sa pagkakilala sa kanila. Napakalapit naming magkakilala. Napakalapit. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin, sa totoo lang ako, ang iyong manugang na lalaki. Ang ibig sabihin sa totoo lang ako, ang manugang mo. Kaya nga sa pagiging mas nakatatanda, dapat tawagan kita ng inang. Hindi dapat ganito. Sinubukan kong ipakilala siya. Sabi niya, magpapaka-bachelor siya habang buhay. Minamaliit niya ang lahat ng lalaki sa mundo. Masyado siyang mapili. Totoo, sa totoo lang, kasama siya. Medyo tanggap ko lang siya, pero dahil sa kawalan niya ng karanasan at lagi niyang iniisip na espesyal siya, hindi ko talaga matiis. Kaya bukas, pupunta pa rin ako sa bahay mo para iwaksi ang kasunduan. Iwaksi ang kasunduan. Ano ba ang nangyayari? Ito. Kilala mo siya. Ikaw ay ang estudyante ng pari na nag-ayos ng kasunduan ng pagkabata kay Bayu. Oo, ang Master Kokunpeng Ancestral Master, ang pinakamahusay na pari sa mundo. Ang usapin ng kasunduan ng pagkabata, dapat alam mo ito. Naaalala ko, ang pamilya Xiangguan noon ay may problema. Ang ama ng anak ko ay humingi ng tulong sa pari. Kaya inayos nila ang kasunduan ng pagkabata para sa inyong dalawa, pero hindi ka dumating noon, muntik na akong makalimutan ito. May manugang ako. Inang masyado kang mahigpit sa yakap, masyadong mahigpit. Pasensya, masyado lang akong excited dahil lagi sinasabi ni Bayu na magpapaka-bachelor siya, kaya maraming mayaman at playboy na binata ang nagkakagusto sa kanya. Lagi nila inaapi kami, isang widow at ang anak niya, buti na lang ngayon may manugang ako. Hoy, hindi pwede yan. Ang anak mo ay parang tigress, para kami lang oil at water, kailangan kong iwaksi ang kasunduan. Ay, hindi pwede yan. Ang anak mong babae ay parang tigre, para kaming apoy at tubig, talagang hindi magkasundo. Kailangan kong i-cancel ang kasunduan. Ika-cancel mo ba o hindi? Makinig ka sa iyong ina, talagang hindi mo dapat i-cancel ang kasunduang ito. Bakit hindi dapat? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, bagamat masama ang ugali ni Bayu, napakaganda niya. Ang pinakamahalaga, dalisay siya. Wala siyang interes sa ibang lalaki sa mundo. Kung pakakasalan mo siya, ikaw lang ang nasa puso niya. Hindi ba maganda iyon? Ngayong nabanggit mo, mukhang ganun nga. Pero talagang nagalit ako sa kanya. Maliban na lang kung personal siyang humingi ng tawad sa akin, hindi ko siya patatawarin. Yun, baka mahirap yun sa ugali niya. Kung hindi pwede, edi huwag na lang. Kung gusto niyang magpakasal sa isang mabuting lalaki tulad ko, pero ayaw pa niyang magpakumbaba, anong pinagmamakaawa ko sa kanya? Aalis na ako. Anak, ganito na lang. Pumunta ka bukas ayon sa usapan para sa kasunduan at susubukan kong kausapin siya. Kung talagang hindi ubra yun, may iba pa akong ideya. Anong ideya? Kung ayaw ni Bayu na magpakasal, pwede kitang ipakilala sa aking bunso si One Air. Mahinahon at mabait siya at siya ang pinakamadaling kausap. Kung sasabihin kong magpakasal siya, talagang magpapakasal siya. Yun. Ayos din naman pala. Kung gayon, pupunta ako sa inyo bukas at tingnan natin ang mangyayari. Kung gayon, Nay, magpahinga muna kayo ng maayos. Uuwi na muna ako ngayon. Sige. Kung gayon, maghihintay ako sa'yo bukas, anak. Salamat sa pagsagip mo sa akin ngayon. Walang anuman, magpahinga ka ng maayos. Alis na ako ngayon, Nay. Muntik na, bata pa't malakas, at puno ng sentido de justisya. Nais ko pang lumapit sa kanya. Sino ang mag-aakala? Siya pala ang manugang na hindi ko pa nakikilala. Imposible. Gusto mong pakasalan ko ang gagong iyon na nanggahasa sa akin? Mamamatay na lang ako kaysa pumayag. Nanggahasa, siniraan ka niya? Oo. Ang buha ka rin pagkadalaga na iningatan ko ng 8 sa taon. Para sana'y dalisay para sa langit at lupa. Pero sinira ito ng salbahing ito. Galit na galit ako sa kanya. Warner?
Totoo ba ang sinabi ng ate mo? Totoo. Hindi pwedeng mangyari iyon. Magkasama kami sa isang kwarto kahapon. Napakadisiplinado niya. Ha? Kasama mo siya sa kwarto kahapon? Hindi. Nilason ako ni Juda Chang. Sinasagip lang ako ni Chin Shuai. Kaya, Ang hayop na yon. Sa ilalim ng pagpapanggap na nag-aalis ng lason, ginahasa ka rin? Gago talaga ito. ano ba ang iniisip mo? Hindi. Ginamit lang niya ang kanyang lakas loob para ilabas ang lason sa katawan ko. Hindi niya ako hinawakan kahit kailan. Talagang isang hayop at maselan pa. Ayaw hawakan ng mas matanda. Ano ba ang iniisip mo? Sino ang mas matanda? Hindi ba pwedeng mag-isip ka ng mabuti tungkol sa tao? Sa tingin ko, mabait na bata si Chen mo. Siya ang gusto kong manugang. Anong silbi ng pag-iisip mong mabait siya? Kahit anong mangyari, hindi ko siya mapapakasalan. Kung ayaw mo sa kanya, hayaan mo na. Wala namang may pakialam. Mabuting manugang. Nandito ka na. Tingnan mo siya, nakasira-sirang bisikleta ang dala. Nakakahiya talaga. Pumunta ka rito gamit ang isang sira-sirang bisikleta, nakakahiya talaga. Kahiya-hiya ang basurang yan. Kung alam mo lang ang tunay kong kakayahan, sasambahin mo ko na parang Diyos. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob ang basurang to para magmayabang ng ganyan? Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Huwag na, biyanan. Hindi ko talaga matanggap ang ugali niya. Buti na lang dala ko ang kasulatan ng diborsyo. Mas mabuti pang pirmahan mo to agad para makahanap na ako ng bago. O manugang, wag kang padalos-dalos. Pag-usapan natin to. Bayu. Nakiusap ang tatay mo sa isang ermitanyong maestro para ayusin ang kasunduang ito noong bata ka pa. Iyon din ang huling habilin ng tatay mo, pumayag ka na para maayos ko na ang kasal. Imposible na pakasalan ko siya maliban na lang kung mamatay ako. Hindi mo ba sinabi na isang lalaki lang ang makakasama mo sa buhay mo? Di naman siya yung lalaking yun. Pero ibinigay mo ang sarili mo sa kanya. Kung makikipag-isa ka sa ibang lalaki, hindi ba't dalawa na yon? Kaya siya lang ang makakasama mo para patunayang isa lang ang nakasama mo. Kahit na magpakasal man ako, hindi ko siya kailanman pakakasalan. Bukod pa riyan, ayoko nga talagang magpakasal sa mundong ito. Walang lalaking karapat-dapat sa akin. Talaga naman. Ang lintek na maestro kong laging nanloloko sa estudyante. Bakit napakatalino mo pero nagkamali ka ng ganito? Nag-ayos ka ng ganitong nakakahiyang kasunduan noong bata pa ako. Bilisan mo, pirmahan mo na itong kasulatan ng diborsyo para magkahiwalay na tayo at hanapin ang kanya-kanyang ina. Pipirmahan ko yan. Pipirmahan ko ito. Ate, kunin mo nga ako ng panulat. Ate, talaga bang hindi ka na magbabago ng isip? Ano ang babaguhin ko? Gusto mo akong pakasalan ng isang probinsyanong nakasira-sirang bisikleta? Hindi, ang ibig kong sabihin, ikaw, ginawa mo yon sa kanya. Paano kung ikaw ay mabuntis? Imposible. Hindi siya karapat-dapat para sa akin at hindi ako maaaring mabuntis. Kunin mo na lang ang panulat. Sige, kukunin ko na. Para saan mo kailangan ang panulat? Hindi naman, ganito ba kahirap ang pamilya mo? Ngayon, gumagamit ng sira-sirang bisikleta bilang transportasyon? Wala kang pakialam. Siyempre, pakialam ko yan. Ang pamilya Huang ko ay isang nangungunang malaking korporasyon. Lumaki ako sa yaman. Hindi ko matanggap ang tingin sa mga mahirap at sira-sirang bagay. Nagpapabilis ito ng tibok ng puso ko, nagdudulot ng allergy. Guardia, binatang Ginong Huang, itapon mo yan, opo. Sandali. Hoy bata, ano ang ginagawa mo? Iyon ang bisikleta ko. Huwag mong hawakan at haharapin mo ang mga bunga. Haharapin ang mga bunga? Ikaw na probinsyano, gusto kong makita kung paano mo ako papaharapin sa mga bunga. Sabihin mo lang sa akin, paano ba talaga ako dapat magdusa sa mga kahihinatnan? Wala lang, kapag hinawakan ng kamay, mababali ang kamay. Kapag tinapakan ng paa, mababali ang paa. Narinig niyo ba yon? Pinag-uusapan ang sirang bisikleta. Kapag hinawakan ng kamay, mababali ang kamay. Kapag tinapakan ng paa, mababali ang paa. Pinata Huang. Loko talaga tong lalaking to. Itatapon ko na ba itong sirang bisikleta? Itapon mo. Kailangang itapon. Ang tagal ko nang nabubuhay. Hindi pa ako nakakita ng totoong matapang. Isang probinsyano ka lang. Tingnan natin kung paano sasabog sa mukha mo yung malalaki mong salita at mamamaga ang mukha mo. Isinilang ka para maging katatawanan ko. Itapon mo na yan. Apo. Anong nangyari kamay ko? Parang pinupunit ng kutsilyo, masakit at makati. Hindi ko na kaya.
Nababaliw na ba itong hayop na to, sinira niya sarili niyang kamay? Etong probinsyanong to Diyos kaya talaga siya. Ang probinsyanong ito talagang isang Diyos siya. Ilabas mo ang kahiyahiyang bagay na ito para sa akin. Itapon mo sa basurahan. Anong malas may magmadali. Itapon mo para sa akin. Ano ang ginagawa mo? Nag-training ka ng mahigit sa 10 taon. Pinatay mo ang daan-daang tao natatakot sa bisikleta? Hindi natatakot, hindi natatakot. Anak, ano ba ang ginagawa mo? Wala akong ginagawa. Hindi mo ba pinababa ang bisikleta ko? Sige, itapon mo pa. Itapon mo. Kayong mga tao, itapon mo para sa akin. Senyorito Huang, dumating kami ngayon para mag-propose ng kasal, para maghanap ng asawa para sa iyo. Hindi na kailangang mag-hang up ang sirang bisikleta at i-delay ang pangunahing event. Tama. Nag-aantay ka pa para kunin ang beauty sa bahay para sa saya ngayong gabi. Totoo rin yun. Itapon mo rin ang taong ito para sa akin. Hayaan ko ito sirang bisikleta slide sa ngayon, anak. Aakitin ko kayo pagkatapos kong mag-propose. Damn it! Shangguan Bayu. Tingnan mo ang chest ng betrothal gifts. Paano ito? Maging asawa ko, okay? Ano sa tingin mo sa kahon ng mga handog para sa kasunduan? Gusto mo bang maging asawa ko? Pasensya na, Binata Huang. May kasunduan na ang aming Bayu. May kasunduan na. Ano ba yan? May kasunduan? Kanino? Sino ang may lakas ng loob na makipagkompetensya sa akin sa Yuncheng? Hindi mo ba alam na si Huang Tianba ang tatay ko? Hindi naman kompetensya. Matagal nang napagkasunduan ng dalawa nung bata pa. Anong kasunduan ng bata? Kasunduan sa pagtanda. Sino nga ba talaga? Gusto ko lang makita kung sino ang may lakas ng loob na maghangad sa babae ni Huang Xiaofei. Ako, ano naman? Gusto mo ba akong kagatin? Ikaw, isang manggagawang nagbibisikleta, ang nakipagkasundo para pakasalan si Shangguan Bayu. Oh, talagang sigurado. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Bulag ba si Shangguan Bayu? Sige. Nagtutulungan pala kayong lahat para lokohin ako, ha? Tinataboy mo ako, ha? Shangguan Bayu. Sinasabi ko sa'yo, ako lang ang magiging lalaki mo. Hindi ka makakatakas sa akin. Ang babaeng napusuan ko, ako lang ang makakatulog. Talagang karapat-dapat sa pangalan niya ang lalaking Huang na ito. Karapat-dapat sa pangalan niya parehong malibog at hamak. Nakakadiri. Mabuti pang galitin ko siya hanggang mamatay. Huang Xiaofei, hindi ka naniniwala, di ba? Kaya't paniniwalaan mo. Mahal, hindi siya naniniwala sa atin. Magpakita tayo ng pagmamahal para maniwala siya. Nakatalik ko na naman ang gago na to, kaya wala lang ang isang halik. Pero ngayon, kailangan kong patayin sa galit ang Huang na ito. Hay nako, nakasiping na nga ako sa tarantadong to. Ano pa ba ang isang halik? Pero ngayon, kailangan kong paiyakin ng todo yang si Huang. Kahit mainit ang ulo niya, ang lambot talaga ng labi niya. Ang kinis. Tama na, tigilan nyo na ang paghahalikan. Nakakasuya kayong panoorin. Huang Xiaofei, magbibigay ka na ba? Magbibigay saan? Ang babaeng napupusuan ko, si Huang Xiaofei, ay talagang nakukuha ko. Ginang Shangguan, ipapakasal mo ba ang anak mo o hindi? Hindi naman po ganon, binibining Huang. Nakikita niyo naman po, ang anak ko po may kasintahan na po. Ano naman kung may kasintahan? Kahit kasal, pwedeng maghiwalay. Maaari ba niyang iwan ang kanyang nobyo? Hindi sila maghihiwalay. Tingnan mo kung gaano sila kasaya. Eksakto. Matibay ang samahan namin 3 beses sa isang araw. Ayaw nyo talagang makinig sa katwiran? Opisyal kong binabalaan kayo. Akin ang babae nyo at hatulan ka ng kamatayan. Sa buong 30,000 square kilometro ng Yuncheng, wala kahit 1 milimetro ang magiging lugar mo. Sige, libingin siya ng pera. Pag-isipan niya ang buhay niya. Dilat na dilat ang mga mata mong manood. Panoorin mo kung paano ko unti-unti durugin ka ng pera hanggang tumahimik, hanggang pagdudahan mo ang buong pagkatao mo. Durugin siya. Ang daw ay sumusunod sa kalikasan, nawawala ng walang bakas. Saan nanggaling ang nakakakilabot na hangin na ito? Pero okay lang, ang maliit na halagang ito, kaya ko pa namang magwaldas. Huwag kang magpakapalangya. Nagpapanggap ka bang mayaman? Itapon mo lang ng itapon. Ilabas mo lahat ng ari-arian mo at itapon. Tatanggapin ko lahat yan. Ikaw ang gumawa ng kalokohang yon, di ba?
Lahat, dakpin niyo siya. Huwag kayong magpigil. Baliin ang mga putang inang binti niya. Bunutin ang mga putang inang ngipin niya. Hayaan niyang makipag-away sa akin. Hayaan silang mag-away na parang aso hanggang sa magkagasgas at magkasugat silang dalawa. Yun ang magpapasaya sa akin ng husto. Parang daga na gugulo sa pusa. Nagpapapatay. Ang sakit. Bitawan mo ako. Ang binti ko? Sa ganitong kaliit na kakayahan ang tapang mong magmalaki. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang paglapastangan sa aming angkan Huang ay parang paglapastangan sa hari ng impyano mismo. Sa mukha mong nakakahiya hari ng impyano, dadala ko kayo sa kanya ngayon din. Maghintay ka lang, tatawag ako sa tatay ko, papatayin ko kayo. Ano ang problema? Wala pa akong nasasabi at umaalis ka na. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano? Ayon sa master ko, ang sino mang gumawa ng kasamaan ay tatanggap ng parusa. Ganito ang siklo ng natural na pagkakasunod-sunod. At ang kabutihan ay mananatili. At dahil ikaw ay isang malibog natural na dapat kong sirain ang ugat ng problema mo. Huwag kang magloko. Sinasabi ko sa'yo. Black Tiger kumukuha ng puso. Kapatid ko, ang kinabukasan kong masayang buhay ay nawala. Ang lalaking ito ay humahagis ng walang awa. Bigla kong naramdaman na kami ay medyo magkatulad. Medyo nakakagulat sa akin. Bilisan mo. Sabihin mo sa tatay mo na hanapin ang nanay mo at ibalik ka sa tiyan niya. Isang kahiyahiyang bagay. Ako, maalala ko kayo. Maghintay ka lang, hayop. Papatayin ko kayo sa lalong madaling panahon. Maraming tao ang gustong patay ako. Sino ba talaga ang tingin mo sa sarili mo? Umalis ka. Mahusay na manugang, talagang kahanga-hanga ka, talagang nakakasaya panoorin. Magaling na asawa, talagang napakakaya mo, talagang nakalilibang panoorin. Walang gaanong problema. Ang pakikitungo sa mga maliliit na kriminal ay parang laruan lang. Bayu, nakita mo ba yon kung mag-aasawa ka ng ganito, gaano kakatiyak? Nay, huwag mo akong subukang himukin. Mayroon siyang ilang kakayahan pero hindi pa siya sapat para sa akin at ang ugali niya ay napakasama. Iyon ang pinakamahalaga. Ano? Ang ugali ko ay napakasama. Hindi, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Bayu Chin Shuai ay isang matuwid na binata. Iniligtas pa niya ang buhay ko. Nay, hindi ako nagsasalita ng walang katuturan. Ang ugali niya ay masama. Madali kong ilista ang ilang malalaking kasalanan niya. Sige, tama. Gusto kong makita kung gaano karaming malalaking kasalanan mo ako ilista. Sige, ilista mo yon. Dahil pinipilit mong maging walang kamalay-malay at gusto mo ako ilantad ka. Huwag kang magpigil. Ilantad mo ako. Ilantad mo ako. Gusto kong panoorin ang mga taong ilantad ako. Ang unang malaking kasalanan mo. Manyakis? Ikaw ay isang ganap na manyakis. Ano? Ikaw ay isang manyakis. Ako ay isang manyakis? Katibayan. Tandaan mo ang unang pagkikita natin sa gusali ng aking kumpanya, tiningnan mo ang aking dibdib at sinabi mong ako ay may sakit. Yun ang ibig mong sabihin. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Ako ay isang tuwid na lalaki. Hindi ako maaaring maging manyakis sa mga babae, pero talagang may sakit ka. Ikaw ang may sakit. Ang buong pamilya mo ay may sakit. Sino ka ba? Isang eksperto? Isang profesor? Ano ang ginagamit mo para mag-diagnose? Ang bibig mo? Hayaan mo akong sabihin ito sa ganitong paraan. Ako ay parang ang dakilang sage na katumbas ng langit. Mayroon ako ng mga nagliliyab na gintong mata. Nakikita ko ang lahat sa mundo. Tumagos sa lahat ng mga ilusyon. Naniniwala ka ba? Ano ang sinabi mo? Sinabi mo na para kang ang dakilang sage na kapantay ng langit na may mga nagliliyab na gintong mata. Tama. Baliw ka ba? Bakit hindi mo sabihin na para kang Jade Emperor or ang Buddha at makapaghari sa langit? Kita mo, nagsasabi ako ng totoo at hindi ka naniniwala sa akin. Gusto mo ba patunayan ko sa iyo? Paano? Masasabi ko sa iyo ngayon ang estilo ng iyong underwear at ang kulay. Manyakis ka, tingnan natin kung paano mo haharapin ito. Sige. Sabihin mo ang kulay at estilo. Oh my God. Hindi talaga siya may x-ray vision, di ba? Imposible. Paano mo malalaman? Dapat nagtitingin ka sa akin. Kita mo, sinabi ko sa iyo at hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Naisip ko, manyakis na oportunista, paano mo nalaman? Bakit? Hindi ba't nag-detoxify siya sa atin kahapon? Dapat nagtitingin siya ng palihim. Iyan lang nagpapatunay na isa kang manyakis na hampas lupa. Mukhang makatotohanan?
Paano yung posible? Hindi. Dapat patunayan ko ang aking kawalan ng kasalanan ngayon. Paano mo planong patunayan iyon? Paano mo gustong patunayan ito? Ganito, ngayon, magpalit ka ng ibang underwear. Kung makakahula ako nang tama pa rin patunay na hindi ako nagtitingin, dapat kang humingi ng tawad sa akin. Pero kung mali ang hula mo, ano ang mangyayari? Magtatapon ako ng aking sarili dito mismo para hindi ako makahawak ng babae ulit sa buhay ko. Sige, kasuhan na. Tingnan natin kung hindi ako makakayanan ka ngayon, bastos manyak. Mabuting anak na lalaki, huwag mo siyang sisihin. Ang anak kong babae may kakaibang ugali. Okay lang, hindi ko talaga balak sumuko sa kanya. Gusto kong makita kung sino ang mas malakas, siya o ako. Palipat-lipat, meron ka talagang x-ray vision talaga. Sa totoo lang, sa harap ko parang hindi kayo nakasuot ng damit. Talaga? Ang mga tao sa aming bundok hindi nagsisinungaling, napakatapat kami. Sige na, sabihin mo sa akin ngayon ano ang kulay ng underwear ko. Hayaan mong ilantad kita dito mismo. O mas mabuti, huwag mong gawin para ilantad kita. Hayaan mong makita ko ang loob mo. Tumigil ka sa pagsasalita. Nakasuot ka ng birding ice silk bra sa ilalim at may disenyong bulaklak at paru-paro sa ibabaw. Ang suot mo sa baba. Sige, sige. Tumigil ka na. Bakit? Hindi ba't ikaw ang nagpatingin sa akin? Hindi mo naman talaga makikita ng ganun, di ba? Anong nangyari? Tama ba talaga ang sinabi niya? Nakakagulat naman yan. Sinara ko ang pinto at pinalitan ko pa ang panlabas kong damit. Paano niya pa rin nalaman? Anong klaseng daya ang ginamit mo? Huwag mo nang isipin ang daya, natalo ka na sa pustahan. Patunay na hindi ako sumisilip, ikaw. Humingi ka ng tawad sa akin. Ako? Ano ka? Pustahan ay pustahan. Ano? Di mo matanggap ang pagkatalo? Sige. Pasensya na, nagkamali ako sa'yo. Masaya ka na? Tandaan mo ito, huwag kang magbintang ng walang basihan sa mga mabubuting tao sa hinaharap. Kung hindi, sa kakayahan ko, para ka na ring hubad sa harap ko. Bakit ko pa kailangang sumilip sa'yo? Bilisan mo at pirmahan ang kasulatan ng diborsyo. Gusto ko nang umalis. Sige, pipirmahan ko na ito ngayon din. Sige. Huwag mong pirma yan. Mahal kong manugang, kung ayaw pakasal sa'yo ni Bayu, paano kung pakasalan mo na lang ang bunso kong anak? Hindi pwede. Naiinis na ako sa pamilya ninyo. Hindi ako magpapakasal sa alinman sa mga anak ninyo. Bilisan mo na lang ang pagpirma. Gusto ko nang umalis. Pipirmahan ko na ito ngayon din. Heto. At ang Divine Demon Jade Pendant, inayos ng master ko ang kasalang ito noong bata pa kayo. Ngayong natigil na ang kasunduan, ibalik mo sa akin. Heto. Ay, naku. Hindi maganda. Ano ba ang gusto mong gawin ngayon? Lalong lumalakas ang madilim na enerhiya sa kaliwang dibdib mo. Ang bukol sa loob ay nagpapakita ng mga palatandaan ng paglala. Ikaw ang may bukol. Ako ay perpektong maayos. Talagang walang mali. Mabuti ang pakiramdam mo dahil pinipigilan ng demonyong Jade ang kondisyon mo. Ngayong akin na ang demonyong Jade, tiyak na lalabas ang sakit. Mag-uumpisa ng sumakit ang dibdib mo. Tigilan mo ang pananakot mo. Ayos lang ako, wala akong sakit. Nasira na ang kasunduan. Umalis ka na ngayon. Sige. Mula ngayon, wala na tayong relasyon. Huwag ka lang lumapit sa akin mamaya para makiusap. Aalis na ako. Sa wakas, natapos ko na ang punong ito. Titingnan ko na ang buong kagubatan ko. Mabuting manugang, huwag kang umalis. Ang Siyangguan Bayu na iyon ay may masamang enerhiyang pumapasok sa dibdib niya. Kapag ito'y sumiklab, ang sakit ay magpapapulupot sa kanya. Kapag nangyari iyon, kakailanganin niya ang aking makalangit na kaliwang kamay para masahin ng paulit-ulit para malinisan ang mga daluyan ng dugo at mailabas ang lason. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Bayu, napakagandang binata ni Chinshuay. Pwede bang hindi ka masyadong matigas ang ulo? Oo, ate. Sa tingin ko rin ang galing talaga ng lalaking iyon. X-ray vision, wow! Ang gandang golden finger. Hindi ka na matatalo sa mahjong. Nakikita ang imperial green na jade sa ilang segundo lang kapag nagsusugal ng bato. Sa kaunting pagsisikap, maaari siyang maging pinakamayaman sa mundo sa sandaling panahon. Masamang pamamaraan. Hindi ako interesado. Ate, anong nangyayari sa dibdib mo dito? Hoy, anong nangyari sa dibdib mo dito? Bakit may itim naman siya? Oo, kakapalit ko lang ng malinis na damit. Paano naging itim? Sabi niya may sakit ka ha, tama kaya siya? Imposible. Mabuti naman ako. Wala akong nararamdaman. Alam lang niyang hindi siya karapat-dapat sa akin. Naiinis siya dahil doon at sinasadya niyang takutin ako. Anong nangyari ha? Para akong tinamaan ng bubuyog. Ang sakit-sakit. Para akong ginagapang ng langgam. Buisit, ang ganda-ganda ko at makabayan. Nitingnan niya ako ng mababa, nakakainit ng ulo.
kung uuwi ako sa bundok ng walang dala. Tatawanan ako ng matanda. Kailangan kong maghanap ng asawa kahit saan. Ikalimang ma'am. Talaga pagkatapos maghanap ng malayo at malawak, dumating ito ng walang kahirap-hirap. Ma'am, sakto ang dating nyo. Anong meron, sir? Anong hinahanap mo? Naghahanap ako ng asawa. Naghahanap ng asawa? Anong problema? Hindi mo pa ba nakikita ang iyong nobya? Huwag mo nang banggitin yon. Yang tomboy na yon. Naglakas loob siyang tingnan ako ng mababa. Galit na galit ako sa kanya. Ano? Naglakas loob siyang maliitin ang sir ko? Bigyan mo ako ng address niya. Pupuntahan ko siya para turuan ng leksyon. Ano? Ang lakas ng loob mong hamakin ang aking kasamahan. Ibigay mo sa akin ang kanyang address. Pupuntahan ko siya para turuan ng leksyon para sa iyo. Hindi na kailangang turuan ng leksyon. May sakit siya. Sa tingin ko, malapit na siyang bumalik at magmakaawa sa akin. Pero gusto kong maintindihan niya. Ang aking alindog. Napakaraming babaeng nahuhumaling sa akin. Kaya gusto kong tulungan mo ako. Sir, ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Ibibigay ko ang puso at kaluluwa ko. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Sa totoo lang, hindi naman malaking bagay. Ma'am, mauuna na ako. Tulungan mo akong humanap ng napakalaking villa. Tapos ipahiram mo sa akin ang iyong maliit na sekretarya. Tapos humanap ka ng ilang magagandang babae. Pagkatapos, nasa villa tayo, magkukunwari tayong gusto at nililigawan ako. Gusto kong mapahiya siya. Madali lang iyong ayusin. Huwag kang magkunwari lang. Kung totoo man, handa rin akong ialay ang sarili ko sa iyo. Huwag mong sabihin iyan. Natatakot akong bugbugin ako ng master. Noong huli kong tiningnan kayong naliligo, muntik na niyang mapunit ang tainga ko. Kung malaman niyang natulog ako sa inyo, baka tawagin ng matandang iyon ang kidlat mula sa langit para patayin ako. Sige, umalis na tayo. Dadalhin kita para maghanap ng villa. Ayos, tara na. Anak, kumusta ang pakiramdam mo? Parang kinakagat ako ng mga bubuyog. Ang sakit na. Hindi ko na kaya. Anong klaseng sakit ito? Paano ito nangyari? Dahil nalaman iyon ng binatang iyon, ibig sabihin ba ay kaya niyang gamutin ito? Oo, kaya niyang gamutin yun. Halika, magmadali tayo. Oo, kaya niyang gamutin iyon. Tara na, bilisan mo. Hindi ako makakayukod sa gagong iyon. Anak ko, usapang buhay at kamatayan ito. Ano bang pinagmamatigas mo? Sa tingin ko, maganda talagang tao yung binata. Tapat at matalino. At ang kanyang maestro ay tagapagligtas din natin. Hindi naman tayo pwedeng maging walang utang na loob. Tama ka, ate. Hanapin natin siya para magpagamot. Paano ako magpapagamot sa kanya? Masakit ang dibdib ko. Hahayaan ko ba siyang tingnan ng dibdib ko? Hindi ko pwedeng hayaan na libre lang siyang makalamang sa akin. Anong lamang? Sa mata ng isang doktor. Ang maghubad ng pantalon para tanggalin ang almoranas ay normal lang lahat yan. Warner, tulungan mo ang ate mo na tumayo. Sige. Guro, ang gagawang hinahanap natin ay nasa loob mismo ng bahay. Pasok tayo! Ngayon, ikakapon ko siya. Ang sarap, ang sarap. Ate, ang lakas ng kamay mo, ha? Gago ka! Lumabas ka riyan. Madre. Ano ang gusto mo? Pribadong tirahan ito. Hindi kami tumatanggap ng limos. Umalis ka na ng kusa. Sino ang naghahanap ng limos? Nandito ako para pagbayaran ng maldito. Maldito? Walang maldito dito. Ikaw ba ang maldito? O ikaw ba ang maldito? Sino ang maldito? Nagpapanggap pa? Ikaw? Ako? Kilala ko ba kayo? O kilala mo ba ako? Ama, ang buwisit na ito nagpapanggap pa. Huwag na makipag-usap sa kanya. Putulin mo na agad. Hoy, Junior. Nakipag-ugnayan ka pa sa mga madre? Senior, ano ba ang sinasabi mo? Mukha ba akong ganoong barbaro? Kahit sa inyong magagandang senior, minsan, titingin lang ako ng konti kapag naliligo kayo. Ganoon ba akong kahabag-habag para makipag-ugnayan sa madre? Ano ba ang problema nila? Hoy mga madre, hindi ko talaga kayo kilala. Ako ay isang modelo ng kabataan. Binabalaan ko kayo, huwag kayong magtangka na ipitin ako dito. Modelo ng kabataan? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginawa mo. Magmadali at lumuhod ka dito. Putulin mo ang sarili mo. Kapag ako na ang kumilos, baka mabalik ko ang lahat ng 3 paa mo. Hindi pwede, Reverend Nun. Kung may problema, ipaliwanag mo ng malinaw. Hindi ko talaga kayo kilala. Paano ko kayo na-offend? Kayong mga madre at mga alagad ay talagang maganda. Pero sa inyo, mayroon pa akong pusong mapagmahal. Nagpapanggap pa? Hayaan mo akong magpakilala.
Ako ang Heartless Nun, ang pinakamatandang anak ng pamilyang Shangguan Baiyu, ang minamahal kong alagad. Binigyan mo siya ng droga at dinungisan ang kanyang kalinisan. Sabihin mo sa akin kung paano tayo magbabayad sa utang na ito. Sabihin mo sa akin kung paano natin ito aayusin. Ano? Noon ang guro ni Shangguan Baiyu, kaya pala kakaiba ang ugali niya at ang hilig niyang mamili ng lalaki. Ayan, naipaliwanag na, kaya pala dahil sa impluensya mo. Tinatanong kita kung paano natin ito aayusin. Huwag mo akong galitin. Paano ayusin? Ano ba yung matandang ugali mo? Inaapi mo ang aming kasamahan dahil mabait siya, hindi ba? Anong gusto mo? Sa akin ka lumaban. Mabait sa akin si ma'am. Kung hindi lang ipinagbabawal ng master na mag-asawa ang mga magkaklase, pakakasalan ko si ma'am. Sino ka? Anong karapatan mo para kausapin ako? Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Naglalakas loob ka bang sakta ng aming kasamahan? Magiging mortal enemy na kita. Ikaw? Baguhan ka pa lang? Akala mo makakalaban mo ako? Estudyante, turuan mo ng leksyon ang walang alam na batang to. Opo, Master. Batang babae, iharap mo na lang ang mukha mo. Ayaw kitang saktan, monastic ka pa naman. Pero kung wala kang modo, ako ang magtuturo sa'yo kung paano maging tao. Kaya niyo yan, ma'am. Kaya nyo yan, ma'am. Kaya nyo yan, ma'am. Mahina ang kaliwang binti niya. Sugurin ang kaliwang binti niya. Wala kang dangal sa laban. Ma'am, may peklat siya sa kaliwang bahagi ng dibdib. Ano ang sinabi mo? Sinabi kong may peklat sa kaliwang bahagi ng katawan ang estudyante mo. Anong problema? Pwede kang tumulong sa laban ng walang dangal? Hindi ba ako pwedeng tumulong? Hindi. Paano mo nalaman na may peklat sa kaliwang dibdib ang minamahal kong estudyante? Nakatago ka ba sa Heartless Nunnery? Nag-espiya ka sa amin? Ikaw, isang monghe, hindi dapat magsalita ng walang basehan. Sige, hindi ko nga alam kung nasaan ang kumbentong sinasabi mo. Nasaan yon? Bukod pa riyan, wala akong interes sa'yo. Tigilan mo ang pagbibintang sa akin. Paano mo nalaman ang sikreto ng minamahal kong estudyante? Kung hindi mo malinaw na ipapaliwanag ngayon, papatayin kita. Talagang kasuklam-suklam ito. Manghihipo pa talaga ng mga monghe. Anong panghihipo? Pakiusap, huwag kang mag-isip ng ganyan. Ang ginamit ng master mo ay paningin na x-ray. Ano, X-ray vision? Huwag kang matakot sa kanya. Isang karaniwang tao lang siya. Paano siya magkakaroon ng ganoong kakayahang abot langit, tagos lupa, sa kahabaan ng 100,000 taon? Tanging sina Yang Jian at ang Great Sage equal to heaven lang ang may ganoong banal na kapangyarihan. Tinatakpan lang niya ang kanyang kasalanan. Magsalita ka agad. Kailan at saan mo tinitingnan ang aking alagad? Kung hindi mo masabi, pipilayan kita habang buhay. Hindi ka maniniwala kung sasabihin ko, kaya't titingnan ko na lang ang totoo sa iyo. Dahil matanda ka na, maaari kitang bigyan ng konting respeto. Hindi ko gagamitin ang aking x-ray vision sa mga pribadong parte. Tingnan natin ang mga binti. Payat at maputi ang iyong mga binti. Maganda ka talaga noong araw. Pero ang mga binti mong ito may tattoo pala. Titingnan ko ng mas malapitan. Tattoo ng rosas. At pana ni Cupid hindi masama, abadesa. Medyo uso. Siguro obra maestra yan noong rebelde kang kabataan. Sabihin mo para kaninong lalaki mo ba kinain yan noon? At saka nasaktan ang iyong puso kaya naging madre ka? Nakikita mo talaga ang totoo? Wala talaga akong x-ray vision. Hindi lang talaga ako magaling magsinungaling. Sinabi ko na sa iyo, hindi ka pa rin naniniwala? Tingnan mo ito. Ang guwapo at makisig kong mukha, puno ng katapatan. Imposible. Imposible. Mga 20 taong gulang ka lang. Mukha kang poging binata. Paano mo nagawa ang sinaunang banal na kapangyarihang ito? Kailangan ng napakalaking talino at pangunawa, nakakatakot. Nakakatakot. Pero ngunit ito ay isang nakasasamang pamamaraan. Dapat kong alisin ang panganib na ito para sa mga tao. Haya na, kung galit ka sa akin, magalit ka. Kung naiinggit ka, magselos ka. Bakit mo isinasali ang pag-aalis ng panganib para sa mga tao nang walang dahilan? Anong panganib ang nagawa ko?
Meron kang X-ray vision, Eddie. Sana ginagamit mo yan sa lahat ng magagandang babae sa kalye. Delikado yan para sa mga babae. Delikado para sa mga babae? Ay umalis ka nga dyan. Ang aking 5 ate ay pawang napakaganda. Nakakabighaning kagandahan. Walang kapantay ang ganda. Hindi ko nga sila matignan ng maigi. Bakit pa ako mag-aaksaya para tumingin sa iba? Ang aking X-ray vision ay rurok ng modernong teknolohiyang medical tulad ng isang X-ray. Ito ay para makita ang istruktura ng katawan ng tao, maunawaan ang mga sakit at magpagaling ng mga tao. Sabi ng aking guro kami na nagsasanay ay dapat laging may mabuting puso. Tulad ng isang kutsilyo sa kamay ng masamang tao ay para sa pagpatay, ngunit sa kamay ng mabuting tao, ito ay para sa pagsagip. Naiintindihan mo na ba? Kung hindi, maaari kitang ipakilala sa aking guro sa bundok para mag-aral. Siya ay isang tunay na naliwanagang guro sa mundong ito. Matalino ang dila. Akala mo palalampasin kita dahil dito? Nilapastangan mo ang aking minamahal na estudyante na si Bayu at tiningnan mo ang aking katawan. Ngayon, kahit ano pa ang mangyari, papatayin kita para alisin ang panganib na ito para sa mga tao. Mga estudyante, formasyon! Opo. Sinong may lakas ng loob gumalaw, ipagtanggol ang ating kasamahan? Sinong makikialam sa aking kasamahan? Kailangan mo nang tapakan ang aking bangkay. Ang swerte ko talaga, ang daming magaganda. Sinusugod nila ako. Mga babae silang lahat, pinapayuhan kitang huwag maging taksil. Huwag mo akong sermonan, ang bunso kong kapatid lang ang totoo sa puso ko. Sino ang may lakas ng loob na apihin ang bunso kong kapatid? Lalabanan ko sila hanggang kamatayan. Sige, huwag mong sisihin kung magiging bastos ako. Hulihin sila! Tigig. Estudyante, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Anong nangyari sa'yo? Guro, sa tingin ko may kakaibang sakit ako. Kakaibang sakit? Anong klaseng kakaibang sakit? Umaatungal at sumasakit ng paunti-unti ang dibdib ko. Nakakabaliw ang pangangati. Napakasakit. Guro, pakitingnan mo ako agad. Paano ito nangyari? Halika, tingnan kita. Masakit ba? Guro, nahuhulaan mo ba kung ano ang problema? Ang sama ng pakiramdam ko. Guro, ano po ang nangyayari? Ang sakit po. Masyadong malakas ang masamang lamig sa'yo. At nakapukos ito sa kaliwang dibdib mo. Naaapektuhan na nito ang puso mo. Ano po ang dapat kong gawin? Magagamot po ba ito? Siyempre naman. Pagkat ako ay isang cultivator na nasa great perfection, bagamat ang espesyalidad ko ay mga nakamamatay na teknik, hindi rin mahina ang aking kakayahan sa panggagamot. Ang maliit na sakit na tulad nito ay hindi magiging problema sa akin. Ayos. Kung kayang gamutin ito ng guro, hindi ko na kailangang magmakaawa sa gago na to. Ganyan talaga kayong mga tao. Kapag kailangan ninyo akong pagmakaawaan, ang babait-bait at sunod-sunuran ninyo. Ngayong hindi na ninyo ako kailangan, ang tataas na ng tingin sa sarili. Kayo ang perpektong halimbawa ng isang taong walang kwenta. Nabigo ang plano mo. Hindi mo ako mabibiktima. Naghihirap ka. Hintayin mo lang na gumaling ako. Babayaran mo to. Sa tingin ko, dapat mo munang isipin kung paano ka magmamakaawa sa akin. Dahil bukod sa akin, wala nang ibang tao sa buong mundo ang makakapaggamot sa sakit mo. Talagang wala nang pangalawang tao na may kakayahang gawin iyon. Ang yabang mo! Na-diagnose ko na ito. Sino ang niloloko mo? Gagamutin ko ito ngayon din para makita mo. Ito ay isang Vajra pill. Winawasak ng Vajra ang masamang lamig. Kapag kinain mo ito, parang matutunaw ang yelo sa init ng araw. Ang masamang lamig sa katawan mo ay natural na mawawala. Salamat po, Guro. Iinumin ko na ito agad. Ale, kunin mo nga ako ng isang basong tubig. Sige. Pinapayuhan ko pa rin kayo na huwag muna inumin ang tinatawag na Vajra pill na ito para hindi kayo magdusa sa sakit mamaya. Huwag ninyong sabihing hindi ko kayo binalaan. Tama na! Inventor ka ng kasinungalingan. Gusto mo lang akong makita na magdusa? Gusto mo akong mamatay, hindi ba? Hindi ko hahayaan na magtagumpay ka, iinumin ko ang gamot na ito. Kapag gumaling na ako, siguradong wawakasan kita. Ale ang tubig. Tapos na. Tapos na siya. Hintayin mo lang. Kapag gumaling na ako, babayaran ko ito sa'yo. Oh, ngayon, ang aking merciless sect ay gagastos ng walang sawa para lipulin ka. Ayoko nang makipagtalo sa mga ignorante at mapagmataas na tulad mo. Mas gugustuhin kong mag-enjoy sa buhay. Maghihintay ako at panonoorin ang trahedya mo. Halika, ma'am. Mas mabuti pang tulungan mo akong magpamassage. Sige, sir. Ang salbahing ito ay marumi at mahalay. Walang hiya. Nakakadiri talaga.
Ah, ang sarap. Ano ba yang mga espada at anino? Sa piling ng isang gandang babae, ito ang tunay na buhay. Sasagarin ko ang pag-enjoy sa buhay. Tungkol naman sa mga sumusumpa sa akin at naninirang puri sa akin, dahan-dahan silang maghihirap. Hindi ko na kaya. Papatayin ko siya. Anak, magpahinga at magpagaling ka muna. Hayaan mong ako ang bahala. Ngayon dapat kong puksain ang manyakis na ito para sa ikabubuti ng mga tao, mga alagad. Sugod! Oh, dapat kong sabihin, kayong mga tao ay talagang nakakainis. Kayo mismo ay namumuhay ng puno ng pagtitiis pero naiinggit sa iba na masayang namumuhay. Nasaan ang konsensya ninyo? Nasaan ang hustisya ninyo? Nasaan ang batas? Bilang isang lalaki, ang pagnanasa ay parte ng kalikasan ko. Ano ang mali doon? Ano ang kasalanan doon? Bilang lalaki, likas sa akin ang pagnanasa sa katawan. Ano ang problema ko? Anong kasalanan ang nagawa ko? Anong krimen ang nagawa ko? Filosofiya, madaldal. Mga alagad, huwag kayong mag-away. Kung ubusin ninyo ang lakas ko ngayon, huwag ninyo akong sisihin kung hindi ko kayang iligtas ang alagad ninyo mamaya. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin, hindi kayang iligtas ng gamot mo si Miss Shangguan at malapit na siyang mapahamak. Nangahas kang sumpain siya, hulihin siya. Guro, ang sama ng pakiramdam ko. Dapat ay umeepekto na ang gamot. Tinataboy ang masamang lamig. Pansamantalang hindi komportable lang yan. Kalokohan, tunay na kalokohan. Ano ang alam mo? Baka hindi ako gaanong maraming alam pero maaari kitang turuan. Kung talagang gumagana ang gamot mo, tinataboy ang masamang lamig mula sa kanyang dibdib, dapat ay unti-unting gumaan ang pakiramdam niya, hindi itong matinding sakit. Naiintindihan mo? Ikaw batang hamak, wala kang alam. Sige, wala akong alam, kaya't panonoorin ko kayong personal na pumatay sa sarili ninyong alagad. Walang puso, walang puso. Tunay nga namang karapat-dapat sa pangalang walang puso, kahit sa sarili mong alagad ay walang puso. Sakto na sakto ang pangalan. Kung patuloy kang magdaldal, ako mismo ang papatay sa'yo. Anak! Ate! Anak! Ate! Anak! Ate! Ang sama-sama ng pakiramdam ko. Mamamatay na ako. Anak! Ate! Guro, hindi ko na kaya. Mamamatay na ako. Ate! Abades, anong nangyayari? Saglit, iligtas mo ang anak ko. Huwag kang magpanik, tingnan ko muna. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Abadesa, kumusta na siya? Anong nangyayari? Humihina na ang pulso niya. Halos wala nang tibok ang puso niya. Bakit ang formal mo magsalita? Sabihin mo na lang direkta kay Ginang Shangguan mabilis ang tibok ng puso niya, mamamatay na siya. Ano? Mamamatay na? Anong nangyayari? Abadesa, hindi ba sinabi mong maliligtas mo ang anak ko? Ikaw ba ang may kagagawan nito? Siyempre, siya ang may gawa nito. Hindi ba uminom si ate ng gamot na binigay niya? Kaya nga nagkaganyan siya. Paano mangyayari iyon? May lamig na pathogenic chi na nagtipon sa dibdib niya. At itong Vajra pill ay mabuting gamot para sa lamig na pathogenic chi. Paano ito nangyari? Pekeng doktor. Peking doktor. Talagang peking doktor ang paggamot. Itinuturing na walang halaga ang buhay. Binata, hindi ba sinabi mong maliligtas mo ang ate ko kanina? Basta maliligtas mo ang ate ko, gagawin ko ang kahit anong hilingin mo. Ililigtas ang ano, kayong lahat ay isang pangkat ng mga walang utang na loob, ginagantihan ng masama ang kabutihan. Sinubukan kong tumulong ng mabuti, gusto niyo pa akong patayin. Sapat na iyan sa inyo. Mabuting manugang kinikilala kita. Kinikilala kita palagi, nakikiusap ako pakiligtas ang anak ko. Kung gusto mo, pwede kang pumili sa alinman sa dalawa kong anak na babae. Paumanhin po, wala akong interes sa alinman sa iyong mga anak na babae ngayon. Ako... Kung gusto mo ako, handang-handa ako. Pamamahalaan mo ang sambahayan ng Shangguan. Hindi. Huwag na. Tulad ng sinabi ng aking guro, ang isang doktor ay dapat magkaroon ng habag. Dahil ang panganay na dalaga ay makakatulong sa akin upang makamit ang kabanalan, hindi ko na ito pag-uusapan pa. Ma'am, tumayo ka muna. Bata, huwag kang maglaro ng mga trick. Kaya mo ba talaga siyang iligtas? Mamamatay na siya. Kung maililigtas ko siya o hindi, nakakaapekto ba iyon sa kanyang pagkamatay? Abes, subukan natin ang imposible. Dapat nating pagkatiwalaan siya.
Teka, kailangan ko siyang dalhin sa kwarto para gamutin. Tandaan, huwag mong hayaang may mang-abala sa akin. Kapag naabala, kung mawala ang aking konsentrasyon, masisira rin ako at mamamatay siya. Dadalahin mo siya sa kwarto para iligtas? Ano ang ibig mong sabihin? No offense, pero bakit ang kulit-kulit mo? Kailangan bang spelling ko pa para sa'yo? Sige, sasabihin ko sa'yo. Ang pagdadala sa kanya sa kwarto para gamutin ay upang kumpletuhin ang kasal sa kanya. Upang magkaroon ng matalik na relasyon sa kanya. Anong problema? Ikaw na malikot ka, sinasamantala mo siya. Sinasakop ang pagkakataon. Tao ka ba talaga? Anong tao o hindi, naipon na ang kanyang lamig at masamang enerhiya. Pwedeng gamitin ang golden pill para mapuksa ang lamig. Pero mali ka, nakalimutan mo ang tibay ng puso ng isang may sakit at mahinang tao. Tulad ng sabi nila, ang sobrang hina ay hindi kayang tumanggap ng malakas na gamot. Ang malakas na gamot ay tiyak na papatay. Kaya ngayon, dapat alam mo na, ang iyong golden pill ay nakakasakit sa kanya. Ganun pala. Bakit mo siya dinadala sa kwarto? Ano ba ang balak mo? Dalhin mo siya sa kwarto. Anong ginagawa mo? Dahil ang lakas ng lalaki ay nakapagpapawi ng malamig at masamang enerhiya. Bukod pa riyan, ang paraan ng pagtatalik ay medyo mahinahon at hindi makakasama sa puso. At taglay ko, ang pinakamalakas na yang energy may mahusay na kasanayan sa panggagamot. Sa mundong ito, maliban sa akin, wala nang iba ang makakapagtali sa kanya. Kung gayon, magmadali ka. Huwag kang mag-atubili. Mabilis na humihina ang anak ko. Hindi pwede. Abes, huwag kang makialam. Ang pagliligtas sa anak ko ang mahalaga. Sir, gagamitin mo ba talaga ang iyong primal yang para iligtas siya? Huwag kang mag-alala, ma'am. Ang puso ng isang manggagamot ay mahabagin. Bukod pa riyan, iba ang katawan ko sa karaniwang tao. Ang aking primal yang ay muling tutubo kahit maubos. Huwag kang mag-alala. Ang minamahal kong estudyante ay malalapastanganin ng ganit na ito. Abes, huwag mong isipin iyan. Ang anak ko ay isang mortal. Kailangan pa rin niya ng pagnanasa at kasiyahan sa mundo. Magmamahal pa rin siya, mag-aasawa at magkakaanak balang araw. Ilang lalaki sa mundong ito ang maaasahan. Si Bai Yu ay isang cultivator na isa sa 10,000. Maaari niyang maunawaan ang dakilang dao balang araw. Abes, mali ang sinasabi mo. Ang dakilang dao ng mundong ito ay hindi kasing ganda ng daan ng tao. Kung walang kasiyahan ng pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae, hindi ba magiging isang malungkot na lugar ang mundong mortal? Madam, ikaw ay isang taong makamundo. Hindi kita kakalabanin. Hintayin nating lumabas si Bai Yu. Hayaan siyang pumili ng kanyang sariling landas sa buhay. Sana ay maayos siya. Kaya sigurong iligtas siya ni Yangkin, di ba? Aray, Huwag kang mag-alala dahil nandito ako, isang kayamanan, hindi ka mamamatay. Pero kahit na hindi ka mamamatay, hindi ka makakatakas sa paghihirap. Anong ginagawa mo? Hindi pa ako handa. ang lamig ko. May mali, ang tampalasan na ito. Tiyak na sinusubukan niyang samantalahin ang aking alagad. Huwag kang gumalaw. Pinipilit mo ba akong patayin ka? Sinabi ng aking nakababatang kasamahan, huwag mo siyang istorbohin habang siya'y nagliligtas ng buhay. Kung istorbohin mo siya, maaaring mawala ang dalawang buhay. Kaya mo bang panagutan ang responsibilidad na iyon? Buong buhay ko, kinamumuhian ko ang kasamaan at pinatay ang hindi mabilang na tao. Sa palagay mo, kaya ko bang panagutan ang responsibilidad na iyon o hindi? Ginang Siangguan, iyan ay malinaw na iyong anak na babae. Kung papapasukin mo ang babaeng ito ngayon, tiyak na mamamatay siya. Nasa sa iyo ang pagpili. Abes, huwag kang pumasok. Tiwal ako kay Xiaoqin. Siya at si Bai Yu ay nakatakda ng magpakasal noong bata pa sila. Ang kanilang pagsasama ay ganap na lehitimo. Mabuti. Sana ay hindi ka. Magisisisi sa hinaharap. Kumusta ka? Gumagaling na ba ang mga sintomas? Bakit bigla kong naramdaman na ang ganda pala ng itsura niya? Hindi naman talaga siya nang-aabuso sa akin. Seryoso siyang tumutulong para magamot ang sakit ko. At kahit na pagod siya ng ganito, hindi siya nagsisisi. Hoy, kausap kita. Gumagaling ka na ba? Mas maganda na ang pakiramdam ko.
Paano ka nagkaroon ng ganong kahimaling kasanayan sa panggagamot? Sabi ko na sa iyo noon pa, hindi ako ordinaryong tao. Nag-aral ako ng Dao sa bundok Kunpeng mula pagkabata, kaya naunawaan ko ang mga prinsipyo ng langit at nabuksan ang aking banal na mata. Akala mo talaga, isa akong walang kwentang tao, kung hindi lang sinabi ng master ko na kailangan kong puntahan ang kasunduan sa kasal. Hindi kita makikilala, hindi ko inasahan na ang aking katapatan ay ituturing mong kapalaluan. Anong klaseng mundo na ito? May tama at mali pa ba? Pasensya na. Ang mga lalaking nakilala ko noon, lahat sila ay nagnanais lang sa aking kagandahan, ang kukupad nila. Akala ko pareho ka sa kanila. Paano naman nangyari yon? Ikaw? Inisip mo talaga akong ganoong klaseng tao? Ito ang pinakamalaking insulto sa akin. Sige. Gumaling ka na. Wala na tayong koneksyon. Huwag mo nang sabihin kilala mo ako sa hinaharap. Huy, Anong ginagawa mo? kamusta? Anong gusto mo? Ang ating kasunduan. Baka pag-isipan ko. Ano? Pag-isipan, akala mo ba susunod-sunod ako sa'yo? Nagbibiro ka. Mula nang bumaba ako sa bundok, sikat na sikat ako sa puso ng napakaraming babae dahil lang sa respeto ko sa aking maestro at sa aking sariling prinsipyo ng integridad. Kaya hinanap kita. Tapos nagmamalaki ka sa akin, nagpapaka-importante. Pasensya na, pero wala akong obligasyon sa'yo. Pero kinuha mo ang aking unang pagkakataon. Hindi, itong 2 beses na to, lalaki mo na ako ngayon. Huwag mo akong lokohin. Ginawa ko yon para mag-detox at pagalingin ka. At gusto mong panagutan kita? Imposible. Para mag-detox at pagalingin ka. Pero nagkaroon pa rin tayo ng relasyon. Kin. Lalaki ka ba talaga? Umaatras ka ba? Bukod pa riyan, isang probinsyano mula sa bundok na tulad mo, walang pera o kapangyarihan, hindi kita minamaliit. Ako pa ang nagpakumbaba sa'yo, tapos nagmamalaki ka? Probinsyano mula sa bundok, ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Kahit na ako ay isang probinsyano mula sa bundok, matigas ako tulad ng mga bato doon. Matigas ang aking kasanayan, matigas ang aking buto, matigas ang buong katawan ko. Isang florera na tulad mo ay mahalaga lang sa sarili mong paningin. Hindi ka man lang katumbas ng isang sibuyas sa akin. Ikaw? Tama na ang ikaw, tapos na ang detox at nailigtas ko ang buhay mo. Sabihin mo sa akin, salamat tagapagligtas, quits na tayo ngayon. Nasyahan ka naman at gusto mo pang pasalamatan kita, hindi pwede. Kung magagawa mong pagtaksilan ako, babalik ako at papatayin ka ng aking maestro. Oh, talaga? Sige nga, babalik ako ngayon din. Tingnan natin kung paano ka papatayin ng maestro mo. Gago ka. Ganun ba? Sige, baba na ako ngayon. Tingnan natin kung paano ka papatayin ng amo mo. Gago? Mabuting manugang kumusta? Tapos na ba? Ayos na ayos. Sa tulong ng aking banal na mga kamay, kahit ang hari ng impyerno ay mawawalan ng magagawa. Garantisadong gagaling. Magaling, magaling. Anak? Kumusta? Ayos na ba ang lahat ngayon? 2 beses na akong kinain nitong salbahe, ayaw pa ring panagutan. Paano magiging ayos ang lahat? Dapat mong panagutan ang sinasabi mo. Nag-aalis lang ako ng lason at nagpapagamot sa'yo. Bakit ba parang gusto mong palabasin na ginamit kita? Pero ginamit mo nga ako. Paano na lang ako magpapakasal sa iba pagkatapos nito? Paano naman hindi posible yon? Maraming tao na nagde-date at naghihiwalay o nagdi-divorce pa nga. At nakakapagsama pa rin sa iba, di ba? Bakang iba kuwaya ko sa buong buhay ko. Isang lalaki lang ang maari kong magkaroon. Anak, anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang gusto mong pakasalan si Xiaoqin? Ganito na ang nangyari. Wala nang ibang paraan, hindi na rin ako maaring magpakasal sa iba. Huwag kang ganyan, huwag mo akong kapitin. Anong ibig mong sabihin? Humarap ka? Sinasabi mong kumakapit sa'yo ang estudyante ko? Ano, hindi ba totoo ang sinasabi ko? Alam ng lahat. Nag-aalis lang ako ng lason at nagpapagamot sa kanya. Hindi lang ako nakakuha ng kahit isang pasasalamat. Ngayon, ako pa ang dapat managot para sa kanya. Ang estudyante ko ay galing sa kilalang pamilya. Maganda na parang bulaklak espesyal na may talento na nagustuhan kanya ay biyaya mula sa nakaraang buhay mo. Anong klaseng kalokohan ito? Napakahusay ng aking nakababatang kasamahan sa sining ng pakikipaglaban at may walang kaparis na pagkatao. Siya ang hari sa mga master na bumaba sa bundok. Anong halaga ng estudyante mo? Anong klaseng estudyante ito? Eksakto.
Dati, pumunta ako sa kanya kasama ang kasunduan sa pag-aasawa para mag-alok ng alyansa, nagmalaki at nagpakita ng pagiging suplado. Ngayon, wala na akong interes sa kanya at gusto na naman niya ako. Akala ba niya talaga ay bola ako na pwedeng paglaruan ng basta-basta? Ipagpapatuloy mo ba ang paghamak sa dangal ng aking estudyante? Hindi ako humahamak ng dangal ng sino man. Nagsasabi lang ako ng totoo. Talagang hindi ko gagawin ng mga bagay na hindi ko gusto. Kahit ang guro ko o ate ko ay hindi ako mapipilit. Kahit ang hari ng langit mismo ang dumating, hindi rin niya ako mapipilit. Kung gayon na ngayon pipilitin kita. Tingnan mo. Sa ilalim ng pagpapanggap na gamutin ang kanyang sakit, dinungisan mo ang aking estudyante. Kung pananagutan mo siya ngayon, maaari ko para sa kapakanan ng aking estudyante. Ikaligtas ang iyong buhay. Ngunit kung pipiliin mong maging isang walang pusong gago, talagang papatayin kita ngayon na walang matitirang buto. Ang lakas ng loob mong maghimagsik. Talaga bang may lakas ng loob kang magtaas ng kamay sa akin? Subukan mo lang. Kung gayon, bigyan natin siya ng kanyang gusto. Ngayon, pulbusin ang gagong nagsamantala sa babae at ayaw managot. Guro, kalimutan na lang natin ito. Ang mga bagay sa puso ay hindi mapipilit. Hindi pwede iyon. Ang aming heartless sect ay palaging magkaaway ng mga gago, lalo na ang isang gagong nasaktan ng aking minamahal na estudyante. Talagang hindi ko siya pwedeng palayain. Ngayon, gagamitin ang iyong mga buto para magtayo ng monumento para sa lahat ng gago sa mundong ito. Sugod! Sino ang may lakas ng loob na hawakan ng aking nakababatang kapatid? Ate, nandito ka na. Ma'am, Ma'am, nandito ka na. ang lakas ng loob ng sino mang mangapi sa aking kapatid, syempre kailangan naming pumunta. Palaging mabait sa akin si ma'am. Saan galing itong wild na madre ang lakas ng loob mong manggulo sa ilalim ng aming Kunpeng sect? Galing ka sa sect ng matandang Taoistang Kunpeng Ancestor. Napakataas ng katayuan ng aking master. Ang lakas ng loob mong magpakita ng kawalang galang. Kung nandito siya, sasampalin ka niya, pagbibigyan ka ng leksyon. Nakakatuwa. Ngayon kahit ang mga alagad niya ay ganito kaligalig. Kahit nasa harap ko siya, kailangan niyang magsalita nang nakayuko. Ano sa palagay mo ang iyong katayuan? Kung may lakas ka ng loob, tawagin mo siya dito. Tama na, tigilan mo ang pagmamayabang at paghahambog. Sa iyong hamak na katayuan, hindi ka karapat-dapat marinig ang pangalan ng aking master, lalo na ang makita siya. Sige. Sobrang yabang mo. Ngayon gusto kong makita ano ang nagpapayabang sa'yo lahat, umurong. Ngayon bibigyan ko ng leksyon ng mga ignorante at tangang ito. Halika, ikaw ba? O, sabay-sabay kayong lalaban. Ipapakita ko sa inyo ang ibig sabihin na laging may mas magaling at langit sa ibabaw ng langit. Ma'am, ako na. Para talunin ang matandang buto na tulad mo, bakit kailangan pang sumali ang iba, lalabanan kita ng mag-isa? Ma'am. Ma'am. Okay lang, sabi ng master, ang aking Taoist skills ay malinis at walang kahirap-hirap na ngayon walang pressure sa pagharap sa kanya. Ma'am, sa edad niya 70 taon na siya, isang iginagalang na matanda. 70 taon ng cultivation ay hindi pa rin dapat maliitin. Pinakamatandang ma'am, ikalimang ma'am. Siguro, dapat kayo ang umatras. Pagkatapos ng lahat, ito ay sarili kong usapin. Ako mismo ang maglulutas nito. Sir, anong klaseng usapan yan? Ikaw ang aming bunsong sir. Kami ang iyong mga nakatatandang ma'am. Nandito kami ngayon para tiyakin ang iyong kaligtasan at ipakita sa mga matatandang to na ang aming Kunpeng sect ay hindi basta-basta. Elder, sige na. Simulan mo na, masyado kang mahina sa harap ko. Sige, hindi na ako magpapakumbaba. Ma'am, mag-ingat. Kin? Gusto mo ba talagang maging kaaway ng heartless sect kaysa magpakasal sa pamilya namin, Shangguan? Wala yan sa'yo. Ganito talaga ako. Pero binigyan na kita ng pagkakataon dati upang tuparin ang kasunduan sa kasal. Pero hindi ko talaga matanggap ang iyong mataas na pagtingin. Ang pagbasura sa kasunduan ay nakainis na sa akin at nagpapakita ka pa ng kayabangan sa akin. Noon, iniisip ko, dapat ako ay kabilang sa isang kagubatan sa langit habang ikaw ay isang puno lamang. Masyado kang ignorante. Sino ang nagbigay sa'yo ng ganoong kumpiyansa? Ako, pagkatapos ng lahat ay isang mayamang tagapagmana, kilalang kilala sa aking kagandahan. Maraming lalaki ang nanliligaw sa akin. Ikaw ay bagong babalang mula sa bundok na wala kang kahit ano. Kung hindi ko nawala ang aking pagkabirhen sa'yo at wala akong ibang pagpipilian, hindi kita titingnan ng maayos. Hindi ko hinihiling na tingnan mo ako ng maayos. Hinihiling ko lang na huwag mo na akong guluhin sa hinaharap. Sige,
Hindi ko hinihiling ang iyong pabor. Basta't huwag mo na akong gambalain mula ngayon. Ayos? Huwag kang magpakalayo. Ate. Bunso, Ate, ayos ka lang ba? nabisado na niya ito. Ang pinakamataas na antas ng pagiging perpekto at natutunan pa niya ang ahas at maya na lumalamon ng dragon. Ano? Nabisado niya ang ahas at maya na lumalamon ng dragon. Kung gayon, wala sa atin ang makakatalo sa kanya. Huwag kang matakot. Mag-isa hindi tayo mananalo. Pinapatawad kita. Sa totoo lang, wala ka namang gaanong naitulong simula pa lang. Pero ang galing-galing mo. Bigyan kita ng pagkakataon. Dapat sabay-sabay kayong lumaban sa akin. Grabe na ito, lalabanan kita. Ate, huwag kang padalos-dalos. Kaya kong isugod ang buhay ko. Pero hindi ko talaga matitiis na siraan niya ang ating sekta. Kita mo, walang kasanayan. Puro salita lang. Opo, guro. Ganito ang buong sekta nila. Kawawa naman sila. Pero desperadong kumakapit sa kanilang dangal. Nagmamagaling. Grabe na ito, lalabanan kita hanggang kamatayan. Ate, ayos lang. Ako na ang bahala dito. Ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang kawawa. Ipakikita ko sa iyo kung sino talaga ang kawawa. Huwag na. Ganyan na nga ang lagay ng mom mo. Ikaw, isang ordinaryong lalaking sobrang kumpiyansa na umaasa sa mga babae para protektahan. Anong karapatan mo para lumaban? Dahil wala kang hiya o dahil gusto mo nang mamatay? Ganito ka pinoprotektahan ng mga mom mo. Kung mamatay ka, gaano kaya sila masasaktan? Buti na lang hindi kita pinakasalan noon isang babaeng tulad mo. Hindi ako makukuha nagsiselos na. Hala, Abes. Lalabanan kita. Pwede kang lumaban sa akin pero pagkatapos kitang bugbugin hanggang umiyak, baka sabihin ng master mo na inapi ko ang mahina. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Hindi mo ba inapi ang mahina nang bugbugin mo ang panglimang ma'am ko? Ngayon bibigyan kita ng pagkakataon na subukan mong kagatin ang isang matigas na buto. Sige, hiniling mo yan kaya tuturuan kita para sa master mo tungkol sa iyong kamangmangan. Laban, Master. Bugbugin mo hanggang mamatay. Hindi ko na kayang tiisin ang itsura niya ngayon. Huwag kang mag-alala. Parang laruan lang ang pagbugbog sa kanya. Ikaw ang unang gumalaw. Kung ako ang unang tumira, wala ka ng pagkakataon. Ako pa ang pinapauna mo. Sa antas mo kung hindi ka unang tumira, naghihintay ka lang bang mabugbog mamaya? Kung ako ang gumalaw at nasaktan ka talaga, hindi ka magdadabog at magsasabing hindi patas. At susubukang umiwas, di ba? Ano ba ang pinangangarap mo sa araw? Masaktan ako? Kung takot ka, mag-sorry ka na lang agad. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Sige na nga, hindi ako magpapigil. Guro, ayos ka lang ba? Imposible, imposible. Anong nangyari? Akala ko talagang malakas ka, pero pagkatapos bigla na lang ako gumalaw ng basta-basta at ikaw. Hindi pwedeng. Hindi ka nagpapadali sa akin, di ba? Bakit hindi ka man lang lumalaban? Hindi man lang naghaharang? Nangaasar, hindi lang ako nakapagbigay pansin kanina. Hindi nakapagbigay pansin, mas lalo pa yan sa iyo. Maraming beses nakitang pinapaalalahanan. Ngayon, magbigay pansin ka ng mabuti. Sige na. Sa round na ito, ikaw ang unang gumalaw. Hinahanap mo ba ako? Guro. Anong klaseng kung fu ang ginagawa mo? Napakabilis talaga lumilitaw at nawawala ng walang bakas. Narinig mo na ba ang banal na dragon ay nakikita ang ulong ngunit hindi ang buntot? Ano, nakabisado mo na. Ang pinakamataas na mystical na sining ng paaralang Dawes, ang banal na dragon ay nakikita ang ulo ngunit hindi ang... Imposible. Disipulo ka lang ng matandang salbaheng si Kunpeng. Ni hindi nga niya ito lubusang natutunan. Anong akala mo? Kaya mo? Dahil ang aking talino ay mas mataas pa kaysa sa aking guro. Ano sa tingin mo? Sinungaling. Ang kanyang talino ay parang dragon sa gitna ng mga tao. Siya ang nagtatag ng Kunpeng sect at naging isang dakilang maestro ng martial arts. Napakabata mo pa. Paano mo magagawang magkaroon ng ganoong kataas na antas ng kasanayan? Magsalita ka. Paano mo nagawa yon? Talagang sa pamamagitan ng talino niya iyon nagawa. Guro! Nandito ka na? Pagbati, guro. Halika na, ma'am. Sa taas ng bundok, mabilis kong kinakalkula at alam kong magkakaproblema ka para sa akin. Tama nga. Guro, anong problema? Tingnan mo, nanalo tayo sa laban, di ba? Ligtas na ligtas. Ikaw bata, baka ligtas ka, pero sinapak mo lang ang taong gusto ng iyong guro, ang magiging asawa ng iyong guro sa hinaharap. Asawa ng guro?
Matandang kunpeng, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Wala namang anuman sa pagitan natin. Ilang dekada na ang nakalipas. Wanru, ang iyong ugali, bakit wala pa ring nagbago? Ang ugali ko ay hindi nagbago. Hindi ba't ikaw rin ay nanatiling pareho? Noon ay ang pang-ay mo sa akin ay isang bagay. Ngayon, nagturo ka pa ng isang disipulo para apihin ako. Malabong mangyari, ang aking estudyante rito ay mahusay sa lahat ng bagay, lalo na sa ugali. Hindi kayang ilarawan ang pagiging matapat. Kung hindi siya aapihin ng iba, talagang hindi siya mag-iisip mangapi ng iba. Kahit na siya ay apihin ng iba, kaya niyang tiisin. Kapag tumigil na siya sa pagtitiis, ibig sabihin, dumating na ang oras para hindi magtiis. Mabuting estudyante, tama ang iyong guro, di ba? Tama, noong ako'y bumaba ng bundok, guro ko pa rin ang nagturo sa akin. Sabi, kung may mga api sa'yo, suntukin mo. Kung lalaki, sa mukha ang suntok. Kung babae, sa puwit ang suntok. Tingnan mo ito. Noong siya'y bumaba ng bundok, wala siyang alam. Ako ang nagturo sa kanya ng lahat. Ikaw. Masyado ka lang talagang matapat. Matandang gago ka. Nandito ka para ipagtanggol ang sarili mo, di ba? Hindi. Huwag mong sabihin iyan. Hindi ba't ikaw rin ay nagtatanggol sa iyong estudyante? Kung hindi mo ipinagtatanggol ang iyong estudyante, paano mo masasaktan ang aking estudyante? Ilang dekada na ang nakalipas, hindi mo pa rin maalis ang ugali mong makitid. Alam kong tama ang pagtulak ko sa'yo noon. Anong tama o mali? Kung ang ugali mo'y medyo mas mabuti lang, kailangan mo pa bang maging madre? Ang buhay na iyon na may mahinang ilaw at sinaunang Buddha, malamang ay malungkot din. Sa maraming madilim na gabi, naisip mo ba ako? At nagsisi? Magpatuloy ka sa pagsasabi ng kalokohan at babatuhin kita. Huwag kang magsimula ng away. Tutulungan ako ng aking alagad. Hindi mo siya kayang talunin. Mabuting alagad, tara na. Hindi na kailangang makipag-away sa mga masasamang lalaking ito. Maghintay ka lang, naguguli ng buhay mo. Nang mag-isa at malungkot hanggang sa huli. Guro, sa tingin ko, ang heartless noon na yon ay may nararamdaman pa rin para sa'yo. Bakit hindi ka magmadali at sundan siya para kumbinsihin? Kumbinsihin ang ano? Wala ba tayong dangal bilang mga lalaki? Bukod pa riyan, tayong lahat ay mga nagsasagawa ng dao. Ang mga babae ay pumapabagal lang sa paghugot ng iyong espada. At ikaw, huwag mo ring hanapin ang Shangguan Bayu na iyon. Hindi ako naniniwalang talagang hindi nila kailangan ang mga lalaki. Ang kagandahan ay isang kapahamakan. Ang mga sinauna, talaga namang hindi tayo nilinlang. Noong ako ay umiibig, araw-araw akong nababaliw sa pag-ibig. Pagkatapos naming maghiwalay, ako ay naging isang dakilang maestro sa loob lamang ng 3 taon. Akala mo ba yun pa rin akong tangang mangmang noon? Guro, ikaw ang pinakamagaling. Napakagaling ng guro. Ang guro ang numero 1. Ngunit, ikaw at ang Shangguan Bayu na iyon ay isang pinagsamang banal at demonyo. Yin at yang ay nagkakaisa. Sa pagsasama mo lang sa kanya, maaari kang maging isang santo. Mabuting alagad. Kumusta naman ikaw? Pumunta ka sa pako. Hindi, ayaw ko. Sinabi ko na, ang dangal ng lalaki ang pinakamahalaga. Ano ba ang maganda sa pagiging santo? Kapag naging santo ka na, mawawalan ka na ng lahat ng pagnanasa. Mas gugustuhin ko pang manatiling mortal, humanap ng magandang dalaga at magkaroon ng wasto, masidhing pag-ibig. Ma'am, tara na, maglaro tayo ng baraha. Guro. Mauna na kami, guro.